Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1991 hanggang 2005. Kabanata 1991. World Financial Center. Saglit na natigilan si Jasper nang marinig siya. Halos nakalimutan na niya ang tungkol sa World Financial Center. Isang tingin lang ang kinuha sa kanyang ekspresyon at alam na agad ni Wendy ang kanyang iniisip. Nag-invest kami ng ilang bilyon sa center na iyon. Hindi mo naman siguro nakalimutan yun, di ba? Huff ni Wendy kay Jasper in exasperation. Hinding-hindi ko gagawin. Hindi alam ni Jasper kung matatawa ba siya o mapapahiya habang mabilis niyang ipinaliwanag. Kaya lang, ang tagal ko nang mag-alala, kaya laking gulat ko nang marinig ko na tapos na ang construction nito. Natapos na ang konstruksyon para sa istruktura ng center 2 buwan na ang nakalipas, at ang gusali ay nakapasa na sa acceptance testing nito at nagkaroon na ng opisyal na topping out ceremony noong nakaraang buwan. Nagsasagawa sila ng internal renovation sa mga araw na ito, at sa kasalukuyang rate ng pag-unlad, dapat ay magagamit na natin ang gusali sa lalong madaling panahon, malungkot na sagot ni Wendy. Nagliwanag ang tingin ni Jasper. Mabuti iyan, kung gayon. Sana, magawa ito sa oras na i-reshuffle natin ang kumpanya upang mailipat natin ang punong tanggapan sa World Financial Center. Nagsalita si Wendy. Actually, may ilang mga hotel at malalaking grupo na nagpunta sa amin tungkol sa aming mga plano sa pagbebenta ng lote matagal na ang nakalipas. Maraming mga kumpanya ang tila hilig na bumili ng isa sa mga antas ng center para magamit. Ngunit pansamantalang tinanggihan ko ang mga ito dahil hindi pa tapos ang pagtatayo ng center sa oras na iyon at ipinapalagay ko na hindi mo nais na pag-usapan ang mga bagay na ganoon kaagad. Ngayong natapos na ang pagtatayo ng World Financial Center, sa palagay ko ay hindi na natin maaaring i-drag ang bagay na ito. Magkaroon ng marketing at operations. Talakayin ng departamento ang mga tuntunin sa mga kumpanyang ito pagkatapos. Wala akong balak magbenta alinman sa mga lote, ngunit maaari nilang piliing pumirma ng pangmatagalang pag-upa. Pumili lamang ng isang brand ng hotel, at hayaang ang mga departamento ang magdedesisyon sa iba, sabi ni Jasper. Ang World Financial Center ng JW Capital ay kasalukuyang ang pinakamataas na skyscraper sa mundo. Isa itong palatandaan sa loob ng bansa, at tiyak na mananatili ito bilang pinakamataas na skyscraper at landmark sa lungsod ng Waterhoof sa loob ng isa pang 20 taon. Hindi banggitin na ang center ay itinayo sa isang lubhang kaakit-akit na kapirasong lupa. Walang paraan na magbebenta si Jasper ng gayong kayamanan gaano man kalaki ang iaalok ng iba na magbayad, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng mga nangungupahan para sa upa. Sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, ang pagmamay-ari sa ari-arian na ito ay magpapahalaga lamang at tataas lamang ang upa. Sa wala pang 20 taon, kikita si Jasper ng sapat na upa upang mabayaran ang mga gastos sa gusali at kikita ng malaking tubo mula sa sentro. Kahit na ang mga bata sa elementarya ay alam kung paano gumawa ng ganoong kadaling desisyon. Tumanggaw si Wendy bilang pagsang-ayon. Kakaalis pa lang ni Dawson papunta sa kumpanya nang makauwi sila. Bumalik ka na, sabi ni Dawson habang nakatayo siya sa tabi ng kotse at pinapanood ang dalawa na bumaba sa kotse. Magtatrabaho ka na ba, Dad? Ipaubaya mo na lang sa mga empleyado mo ang negosyo, huwag kang mag-overwork, nilapitan siya ni Wendy para sabihin. Kinawayan siya ni Dawson sabay ngiti. Naranasan ko na ang retiradong buhay noong nakaraan, ngunit hindi naging tama sa akin ang pagre-relax. Mas maganda ang pakiramdam ko na may gagawin. Sige, kababalik mo lang, kaya magpahinga ka muna. Aalis na ako. Habang pinapanood si Dawson na sumakay sa kotse at umalis, yumuko si Jasper para bamulong sa tenga ni Wendy. Paano kung maghanap tayo ng kapareha para sa iyong ama? Biglang napatalon si Wendy at pinandilatan si Jasper, nang gagalaiti na bamulong, anong klaseng kalokohan yan? Nagkibit balikat si Jasper at sumagot,
Hindi mo ba nararamdaman na masyadong nag-iisa ang iyong ama? Sa palagay ko, hindi maganda ang kalungkutan para sa pangkalahatang kapakanan ng isang elder. Tigilan mo na yang kalokohan na yan. As if naman papayag siya dyan, rebutted ni Wendy. Ikakasal ka na, ngunit tutol ka sa ideya ng isang stepmom. Biro ni Jasper. Kinagat ni Wendy ang kanyang labi at hairrumph kay Jasper. Sinong nagsabing ikakasal ako? Hindi ako ikakasal sa sinuman. Ibinubuhos ko ang aking buhay kasama ang aking ama. Higit pang dahilan para maghanap ako ng mapapangasawa para sa iyong ama, kung gayon. Sa ganoong paraan ay maisasakatuparan ko ang kanyang anak na babae. Tumawa ng malakas si Jasper. Sa kabila ng pagiging biro nito, naisip pa rin ito ni Jasper. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, maghahanap siya ng mapapangasawa ng kanyang biyenan sa pagtanda. Ang pagkakaroon ng isang tao sa tabi mo ay palaging mas mahusay kaysa sa pagiging mag-isa. Habang si Wendy ay tiyak na mananatili sa kanyang tabi magpakailanman, ang pangangalaga ng isang anak na babae at anak na lalaki. Lo ay hindi kailanman magiging kasing maasikaso bilang isang romantikong kasosyo. Gayunpaman, si Dawson ay hindi basta-basta-bastang tao. Hindi pinapansin ang kanyang relasyon sa JW Capital, ang Schuler Corporations mismo ay isang monumental na negosyo na nagkakahalaga ng ilang bilyon sa merkado. Sa pag-unlad ng ekonomiya, pagtaas ng industriya ng domestic supermarket, at sa tulong ng JW, ang Schuler Corporations ay maaaring maging isang enterprise na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon sa hinaharap. Si Jasper at Wendy ay may JW, kaya wala silang pakialam sa napakalaking korporasyon. Si Dawson mismo ay hindi gaanong nagmamalasakit, dahil sinabi niya sa kanila noong unang panahon na ang mga Schuler Corporation ay magiging sa kanila balang araw. Sa totoo lang, ang Schuler Corporations ay kasalukuyang nagpapahiram kay JW ng malaking halaga ng pera. Hanggat hiniling ni Jasper, maaari siyang kumuha ng maraming pera hanggat gusto niya. Kung isa sa alang-alang ito, walang paraan na papayagan ni Jasper ang isang random na estranghero na pumasok at panganib na sirain ang kasalukuyang maayos na relasyon. Kaya, nagpasya si Jasper na isaisip niya ang pag-iisip at maghintay ng kanyang oras. Noong una ay nagplano si Jasper na gumugol ng mas maraming oras kay Wendy bago bumalik sa kumpanya, ngunit isang emergency na tawag mula kay Jake ang nakagambala sa kanyang mga plano. Walang oras si Jasper para sa mainit na palm bago siya sumakay sa kotse at nagtungo sa command center. Lumapit si Jake para salubungin siya pagdating niya. Habang naglalakad sila patungo sa command center, nagtanong si Jasper, ano ang kasalukuyang sitwasyon? Bumababa ang harbor stocks. Huminga ng malalim si Jake at sinubukan ang kanyang makakaya na kontrolin ang galit na alon ng gulat. Mahigpit niyang sinundan si Jasper at iniulat, nagsimulang sumisid ang harbor stocks sa sandaling magbukas ang merkado. Nakaharap tayo. Napakalaking pressure mula sa shorts at walang babala para sa pag-ataking ito. Malaki ang pang-aapi, at nagsimula ito sa sandaling magbukas ang merkado. Walang oras para mag-react ang harbor stocks. Bumaba sila ng 800 puntos kaagad, at malapit na itong basagin ang mga record mula sa huling krisis sa stock. Biglang huminto sa paglalakad si Jasper at lumingon kay Jake, maaari bang hindi mag-counterattack ang harbor stock market? Nakangiting ngumiti si Jake at sumagot, mataas ang pagnanais na lumaban, ngunit, kulang na lang ang pondo para doon. Natuyo na ang tunay na nangungunang pondo. Ang natitira na lang ay maliit na pondong lumalaban para sa kanilang sarili. Magiging mahirap para sa kanila na iligtas ang kanilang sarili, lalo na ang iligtas ang merkado. Ang buong merkado ay nagulo. Kung ang pamahalaan ng harbor ay hindi mabilis na nag-react at naglipat ng mga pondo upang iligtas ang merkado, ang harbor stocks ay naging katatawanan na ng mundo sa ngayon. Hindi na kailangang mag-isip ng husto ni Jasper para malaman kung sino ang nasa likod ng pag-ataking ito sa harbor stocks. Kailangan niyang aminin, gayunpaman, na sinaktan siya ni Soros kung saan ito nasaktan, novel drama. Galit na galit si Jasper. Domestic Class A shares at futures market ay binabantayan ito ng gobyerno ng bansa at ng Business Federation, na handang labanan ang anumang pag-atake. Maaaring mahirap, ngunit ang gobyerno at federasyon ay dapat pa ring mapanatili ang balanse sa mga domestic share at merkado.
Maraming tao ang sasang-ayon na si Soros ay gumawa ng matalinong desisyon sa pamamagitan ng pag-atake sa harbor stocks at sinira ang pagkapatas na ito. Ang ilang mga tao ay hindi dapat maging minamaliit, napabuntong hininga si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1992. Pagdating sa command center, ipinakita ni Jasper ang data sa malaking screen. Nanatiling nakakunot ang kanyang mga kilay nang makita niya ang nakakatakot na pagbaba ng index ng Harbor Stock Market. Ang lahat ng dami ng transaksyon ay lumiit. Ngayon, ang mga retail investor na lang ang nagsisikap na tumakas. Ang mga shorts ay patuloy na humahampas sa merkado at walang sino man ang naglalakas loob na tumayo at iligtas ang merkado. Kaya't ang dami ng transaksyon ay napakaliit, at ang index ng merkado ay patuloy na bumabagsak. Maingat na sinabi ni Jake sa tabi ni Jasper, Mr. Lane, kung magpapatuloy ito, masisira ang harbor stock sa pagtatapos ng araw na ito. Magreresulta ito sa malaking pagkalugi sa ekonomiya ng harbor stock. Mabangis na tanong ni Jasper, gaano karaming pagkawala ang kailangang pagdusahan ng harbor stocks para maapektuhan ang exchange rate ng harbor dollar? Salamat sa iyong nakaraang suporta. Ang Harbor Stocks Market Index ay napanatili sa humigit kumulang 9,200 puntos sa mga araw na ito. Pagkatapos bumaba ng 800 puntos nang magbukas ang merkado, natitira kaming 8,400 puntos. Ayon sa aking pagsusuri, sa sandaling bumaba ang market index sa ibaba, 8,000 puntos, magkakaroon ng malaking pagbabago bago sa exchange rate ng harbor dollar. Kumunot ang noo ni Jasper, napakabigat ng ekspresyon niya. Malapit na konektado ang harbor stocks at ang exchange rate ng harbor dollar. Sa sandaling magbago ang halaga ng palitan ng harbor dollar, ang ekonomiya ng Harbor City ay tiyak na magkakaroon din ng malaking dagok. Sa panahong iyon, wala nang magagawa ang gobyerno ng bansa kundi patatagin ang halaga ng palitan ng harbor dollar sa foreign exchange. Kung mangyayari iyon, ang presyon ay lilipat sa halaga ng palitan ng summer dollar. Anong paraan upang patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato, bulong ni Jasper sa sarili. Iyan din ang hinulaang ng aming pangkat ng pagsusuri, sabi ni Jake. Pinagtatanggol namin ang merkado, sabi ni Jasper. Kaagad na sumagot si Jake, Mr. Lane, sa sandaling maglipat kami ng mga pondo sa harbor stocks para ipagtanggol ang merkado, ang aming mga pondo sa loob ng bansa ang siyang malalagay sa ilalim ng matinding pressure. Ito ay magpapatuloy maliban kung mag-iisip kami ng isang paraan upang makuha ang aming mga pondo palabas ng Estados Unidos. Imposible iyon. Hindi hahayaan ng gobyerno ng Estados Unidos na kunin ang ating mga pondo sa ganoong oras, humiling si Jasper at sumagot. Mr. Lane, dapat ay makatuwiran ka na ngayon. Hindi magiging madali ang pagtatanggol sa merkado, at paano kung ito ay isang bitag na quantum funds na itinakda para sa atin? Paano kung naghihintay siya na ilipat natin ang ating mga pondo sa harbor stocks, para ma-take niya ang domestic class A shares? Sagot ni Jasper, espekulasyon lang yan, hindi namin alam. Ito ang tunay na motibo ni Soros. Wala kaming sapat na pondo, kaya napakahirap para sa amin na ipagtanggol ang isang merkado. Malalagay tayo sa isang delikadong posisyon kung haharap tayo sa mga pag-atake mula sa magkabilang dulo. Kung pipiliin nating ipagtanggol ang harbor stocks, hindi natin maipagtanggol ang domestic class A shares. Kung pinipili nating ipagtanggol ang domestic class A shares, pagkatapos ay mapapahamak ang harbor stocks. Hindi na nagsalita si Jake. Ang kanyang tungkulin ay ipaalam kay Jasper ang mga pakinabang at disadvantages ng sitwasyon. Si Jasper pa rin ang gagawa ng pinal na desisyon. At this moment, biglang nag-phone si Jasper. Tumunog. Tumingin si Jasper sa ibaba para basahin ang numero at sinabi kay Jake, hayaan mo akong mag-isip sandali, hintayin mo ako sa labas. Pagkalabas ni Jake ay tinanggap ni Jasper ang tawag. Ako ito, Old Master Lo. Nakapagtataka, ang tawag na ito ay mula kay Old Master Lo sa malayo sa Harbor City. Kung ikukumpara sa mabigat na tono ni Jasper, ang Old Master Lo ay napaka-relax. Hey, Jasper, nag-almusal ka na ba? Hindi na kaimik si Jasper. Hindi na ngayon ang oras para sa mga walang kwentang tanong. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Jasper na kumilos nang wala sa linya sa harap ng Old Master Lo.
Magalang niyang sagot, may kinain ako on the way. Magaling ka ba, Old Master Lo? Novel drama. Magaling ako. Mukhang nasa mabuting kalagayan si Old Master Lo. Alam na natin kung ano ang nangyari ngayon, kaya tinatawagan kita para lang may sabihin sa iyo. It's nothing much. Pakiusap, Old Master Lo. Nakikinig ako, magalang na sagot ni Jasper. Hindi ka na katulad ni Jasper na dati mong kinagiznan. Noon, napakaraming tao at bagay na maaari mong impluwensyahan. Ngunit ngayon, bawat galaw mo ay dapat gawin ng may mas malaking larawan sa isip. Ang iyong impluwensya ay lumago sa isang bagay na napakalakas. Sa makatuwid, tungkol sa Harbor Stocks, hindi mo ako mabibigyan ng espesyal na pagtrato sa akin o sa iba pang mayayamang pamilya ng Harbor City. Para sa tulong na ibinigay namin sa iyo noon. Bitawan mo kapag kailangan mo at huwag nang hawakan ang hindi mo kaya. Kung matatalo ang Harbor Stocks ngayon, pera ng mga tao dito ang talo natin. Pero kung matalo ka, ang buong financial market ng mainland ang nawawala. Ikaw at ako, hindi natin may pagkanulo ang ating lahi. Isa lang ang sinabi ni Old Master Lo. Pero parang ang dami niyang sinabi. Nakinig ng mabuti si Jasper, ang kanyang emosyon. Parang mga alon na humahampas sa kanyang puso. Old Master Lo, mapapahamak ang Harbor Stocks kung wala akong gagawin. Mawawala ang Harbor City nang hindi bababa sa 15 taon ng pag-unlad ng ekonomiya nito. Magiging traidor din ako sa Harbor City. Maluwag na sumagot ang matandang master, kahit mawala ang Harbor City ng 15 taon sa pag-unlad ng ekonomiya, Harbor City pa rin ito. Hanggat narito pa ang mga tao, hindi babagsak ang lungsod. Ngunit hindi kayang mawala ng mainland kahit 1 taon ang pag-unlad ng ekonomiya nito. Sa tingin mo, gaano kalaki ang Harbor City? Sa tingin mo, gaano karaming tao ang mayroon tayo? Kung ikukumpara sa mainland, ano tayo? Jasper, ito ay isang simpleng desisyon. Dapat alam mo kung paano gawin ito. Naikuyom ni Jasper ang kanyang panga at sumagot, ngunit ito ay maaaring maging sanhi ng iyong buong hirap sa buhay na masayang. Haha, dito ka nagkakamali. Sagot ni Old Master Lo. Bilyon-bilyon na ang ginastos ko sa charity sa buong buhay ko. Kahit anong utang ko sa lipunan, parang nabayaran ko na. Not to mention na may trust fund pa rin ako sa ibang bansa. Kahit anong mangyari, mabubuhay pa rin ng comfortable ang mga inapo ko sa loob ng ilang henerasyon gamit ang pera mula sa pondong ito. Bilang isang elder, nagawa ko na ang lahat ng aking makakaya at wala na akong dapat ipagdalamhati. Hindi mahalaga kung ang mga negosyong ito ay maaaring magpatuloy o mapipilitang tapusin, walang mas mahalaga kaysa sa merkado ng mainland sa sandaling ito. Ito ang aking, at ang mga miyembro ng pinakamataas na klase ng Harbor City, mga hangarin. Kung ang isang tao ay kailangang magsakripisyo ng isang bagay, pagkatapos ay hayaan kaming mga matatanda. Nanatiling naka-free si Jasper sa pwesto hanggang sa matapos ang tawag. Ikinuyom niya ang kanyang kamao sa galit. Malinaw ang intensyon ni Old Master Lo. Hindi niya gustong masangkot si Jasper sa Harbor Stocks, dahil magreresulta iyon sa isang walang bisa sa Class A shares ng mainland, isa na magbibigay kay Soros ng perpektong pagkakataon na umatake. Ang Harbor City ay handang isakripisyo ang sarili upang madaig ang plano ni Soros. Napaangat ng ulo si Jasper. Ang Harbor Stocks ay patuloy na bumagsak sa isang kahangahangang rate. Walang tigil ang nagninangas na pulang puwersang ito. Kasabay nito, ang Hansel Index ng Harbor Stocks ay nasa 8,189 na puntos. Mayroon na lamang 189 na puntos na natitira hanggang sa ito ay bumagsak sa 8,000. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1993. Nakaupo sa upuan sa command center, tunay na nawala si Jasper. Hindi pa niya naramdaman ang ganito kahit gaano pa kakomplikado ang mga problemang kinaharap niya noon. Bigla niyang naalala ang isang pangungusap na umikot sa internet bago siya muling magkatawang tao. Ang kapayapaan at ginhawa ay hindi kailanman umiral. May ibang nagpapasan lang ng mga pasanin mo. Iniisip noon ni Jasper na milya-milya ang layo niya sa pagiging isa sa mga malalaking bayani ng bansa, dahil hindi niya nakita ang sarili bilang isang taong kayang ibigay ang lahat para sa bansa at sa mga mamamayan nito. Mas lalo siyang naniwala na isa lang siyang ordinaryong tao. Isang taong medyo makasarili at ginawa kung ano ang higit na nakinabang sa kanyang sarili.
Handa siyang magambag sa lipunan at sa kanyang lahi, ngunit hanggat hindi ito sumasalungat sa kanyang mga personal na pakinabang. Sa sandaling ito, gayunpaman, biglang napagtanto ni Jasper kung gaano siya kakitid ng isip kumpara sa mas matandang henerasyon tulad ni Old Master Lo na nabuhay sa digmaan. Ngayong personal na siyang nasangkot sa isyong ito, alam na alam ni Jasper kung gaano kahirap para kay Old Master Lo at ng iba pa na gawin ang desisyong ito. Isang oras na lang simula nang magbukas ang palengke. Nangangahulugan ito na napagtanto lang nila kung ano ang mangyayari isang oras ang nakalipas, nasuri at nakagawa ng desisyon tungkol sa isang sitwasyon sa hinaharap, pagkatapos ay nagkasundo. Alam ni Jasper na hindi siya makapagpapakita ng ganoong katapangan. Alam niyang wala siya sa kailangan para gawin ang isang bagay na hindi makasarili. Ito ang dahilan kung bakit ang lakas ng loob at pagiging walang pag-iimbot ay tumama kay Jasper ng husto. Ang gulo ng isip at puso niya. Ang pagbagsak ng Harbor Stocks ay hindi mabagal dahil lamang sa emosyon ng isang tao. Malayo sa New York, United States, tinitigan ni Soros ang screen kung saan walang sawang inatake ng kanyang mga puwersa ang Harbor Stocks habang naka-cross arms. Hindi niya maiwasang magtanong, "Rogers, ano sa tingin mo ang gagawin ni Jasper?" Mahinahong sumagot si Rogers, wala siyang ibang pagpipilian. "So ano sa tingin mo ang gagawin niya?" Will H. Papansinin ang nangyayari, o gagawin niya. Magmadali upang makatipid ng Harbor Stocks. Tuwang-tuwang nagpatuloy si Soros, inilagay ang aking sarili sa kanyang posisyon, ang pinakamagandang opsyon ay ang sumuko sa Harbor Stocks sa harap ng gayong pag-atake. Kung tutuusin, kapag nag-crash ang Harbor Stocks, gagamitin ng pamahalaan ng mainland ang summer dollars para magarantya ang halaga ng palitan ng Harbor Dollar. Hindi magdaranas ng anumang pagkalugi si Jasper, at walang masisisi sa kanya sa hindi pagtulong. Gayunpaman, kung papasok siya sa Harbor Stocks, pananagutan niya kung mabibigo siyang ipagtanggol ang merkado, at kailangan niyang maging responsable kung bumagsak ang mainland market sa Class A. Kaya, pinaikit ni Soros ang kanyang mga mata at nagsalita. Walang pakialam, kahit saang anggulo manggaling si Jasper, ang pinakamabuting opsyon niya ay ang walang gawin. Tanong ni Rogers, may posibilidad ba na direktang makialam ang pamahalaan sa mainland? Meron. Diretso at may katiyakan ang sagot ni Soros. Ngunit nangangailangan iyon ng oras, at ang pamahalaan ng mainland ay haharapin din ang parehong. Tanong, pinoprotektahan ba nila ang mainland, o protektahan ang Harbor City? Dapat mong malaman na hindi ito ang Terra Financial Crisis ilang taon na ang nakalipas. Sa panahon ng krisis sa pananalapi na iyon, ang aming pangunahing target ay ang iba pang maliliit na bansa sa Terra. Isinara ng mainland Summerland ang sarili sa kanilang mga patakaran sa ekonomiya, na ginagawa silang imposibleng target, upang madali nilang matulungan ang harbor government na makaligtas sa krisis sa pananalapi. Ngunit ang gobyerno ng mainland ay nahaharap ngayon ng hindi gaanong pressure kaysa sa gobyerno ng harbor noon. Nagningning ang tingin ni Soros habang nakatingin sa silangan. Sa maluwag at nalulugod na tono, mahinahon niyang sinabi, kaya sa ngayon, maghintay na lang tayo at tingnan kung anong desisyon ang gagawin nila. Matalino man ito o tanga, nakatakda na ang lahat kapag gumawa ka ng hakbang walang oras para pagsisihan. Inaasahan kong makita kung ano ang kanilang gagawin. Mr. Lane, ang harbor stock market ay nasa 8,159 na puntos. Hindi na sila makakatagal. Mahinang paalala ni Jake sabay lapit kay Jasper. Tumango si Jasper, nanatiling nakapin ang kanyang tingin sa screen, ngunit hindi siya umimik. Ibinuka ni Jake ang kanyang bibig, ngunit nagpa siya na huwag magsalita ng kahit ano sa huling minuto, piniling umalis at isara ang pinto sa likuran niya. Sabay tingin ng mga miyembro ng team sa labas at tinitigan si Jake na lumabas ng command room ni Jasper. Nang makitang umiling-iling si Jake, napabuntong hininga ang lahat ng hindi maipaliwanag, mapaluwag man o madismaya. Pagkatapos ay tumingin sila sa ibaba at nagpatuloy sa trabaho. Hinihintay ni Jake na magdesisyon si Jasper. Hinihintay ng team si Jasper na magdesisyon, novel drama. Hinihintay ng Soros at Quantum Fund si Jasper na gumawa ng desisyon. Ang buong mundo sa labas ay naghihintay. Jasper para magdesisyon. Sa United Kingdom, sa isang klase sa School of Modern Economics ng Royal Business Academy,
isang propesor na may walang kapantay na katayuan sa akademya sa internasyonal na komunidad ng ekonomiya ay kasalukuyang nanonood ng live stream upang mahuli ang alinman sa mga pagbabago ng Harbor stock sa kanyang mga mag-aaral. Ladies and gentlemen, walang mga palatandaan ng anumang pagbabago sa Harbor stocks habang patuloy itong bumababa. May naiisip ba kayo tungkol dito? Itinaas ng matandang propesor ang pares ng salamin sa kanyang ilong at nagtanong ng may matingkad na ngiti. Wala nang anumang pondo ang Harbor stocks upang labanan. Kung walang panlabas na mapagkukunan ng pagpopondo, ilang oras na lang bago bumagsak ang merkado. Sa katunayan, nagsisimula na itong bumagsak. Ito ang sagot ng karamihan sa mga estudyante sa klase. Tumango ang matandang propesor at nagtanong, may naiisip pa ba? Ang pagbagsak ng Harbor stocks ay direktang makakaapekto sa ekonomiya ng Harbor City at sa gayon ay magreresulta sa pagbabago ng halaga ng palitan ng Harbor dollar. Maging ito ay mula sa isang pampulitika o pang-ekonomiyang pananaw, ang Summerland ay dapat gumawa ng isang napakahirap na desisyon sa mahirap na oras na ito. Isa na nagkakahalaga ng isang mabigat na presyo kahit ano pa ang desisyon. Ito ang tugon ng pinakamagaling na estudyante ay sa klase. Lumalim ang ngiti ng matandang propesor. Kasabay nito, isang boses ang dumaloy mula sa sulok ng klase. Propesor, sa tingin ko kung ano ang mangyayari sa Harbor stocks ay lubos na makakaapekto sa resulta ng digmaang pinansyal na ito. Mula sa pag-crash ng United States stock market hanggang sa counterattack na ito na inilunsad sa stock market ng mainland Summerland, at hanggang sa pagsira ng stalemate sa pagitan ng JW Foundations at Quantum Funds. Sandaling natigilan ang matandang propesor, at napalingon ang lahat sa nagsalita. Lamang upang makita na ito ay isang bahagyang matigas at slim salamin suot na lalaki mula sa silangan. At sigurado ako na ang Harbor stocks ang magiging huling battleground na magpapasya sa isang mananalo sa pagitan nina Jasper at Soros. Ang tagumpay ng digmaang ito ay direktang makakaapekto sa sitwasyong pinansyal ng parehong Estados Unidos at Summerland. Isinasaalang-alang ang napakalawak na impluwensya ng dalawang bansa. Malamang na ang anumang mga pagbabago ay lalabas at makakaapekto sa pandaigdigang sitwasyon sa pananalapi. Sa madaling salita, kasalukuyang nasasaksihan natin ang kasaysayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1994. Natigilan ang lahat sa klase sa sinabi ng binata. Lahat ng tao rito ay isang napakatalino na estudyante sa pananalapi ekonomiko. Anuman ang bansa kung saan sila magtrabaho. Nagulat pa rin sila at natuwa sa narinig. Hindi lahat ay nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ang kasaysayan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ay may parehong tanong sa isip. Nagsasabi ba siya ng totoo? Tiningnan ng matandang propesor ang mahinang kabataan sa silangan at tuwang-tuwang nagtanong, ano ang pangalan mo? Ang silangang kabataan ay tumugon ng buong pagmamalaki, ang pangalan ko ay Chomeses Hita. Maraming mga estudyante ang napasigaw sa pagkaunawa nang marinig nila ang pangalan. Maaaring maraming Chomeses Hita sa mundong ito, ngunit isa lamang sa kanila ang mag-aaral sa Royal Business Academy ng United Kingdom. Ang apo ni Chomeses Hita, ang lalaking walang kapantay sa mga tuntunin ng pagpapatakbo ng negosyo sa Sunrise Land, ang nagtatag ng Macy's Hita Corporation. Napakagandang obserbasyon. Tumango ang matandang propesor at kontentong ngumiti habang sinasabi, pinaplano kong magsulat ng isang thesis na isang buong sukat na retrospective analysis ng financial war na ito. Maaari kang sumali sa aking team. Sa akademikong antas na ito, ang mga linya sa pagitan ng guro at mag-aaral ay nagsisimula ng lumabo. Sa pangalan, sila ay guro at mag-aaral, ngunit lahat sa antas ng akademiko na ito ay natutunan ang lahat ng mga pangunahing kaalaman. Sa halip na isang klase, mas tumpak na sabihin na ito ay isang pagkakataon para sa kaluluwa at mga ideya na magbanggaan. Palaging may bagong matututunan mula sa ibang tao. Ito ang dahilan kung bakit kahit na ang isang elite na propesor na tulad niya ay nanguna sa isang pangkat upang makabuo ng bago akademikong pagsulat, sa halip na gawin ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Ang digmaang pampinansyal na ito ay isang malakihang digmaan, isa na may napakalawak na epekto na maraming mga ekonomista sa pananalapi ay naghanda na upang simulan ang pag-aaral nito at subukan ang kanilang kapalaran sa pagkapanalo ng susunod na Nobel Prize sa Economics. Iyon ang plano ng matandang propesor.
Ito rin ang dahilan kung bakit nagsimulang tumingin ang lahat kay Cho na may nagninangas na titig pagkatapos ng imbitasyon ng propesor. Hindi alintana kung ang pananaliksik o thesis ng propesor sa kalaunan ay nanalo ng parangal, ang pagsali sa pangkat na ito ay lubos na makikinabang sa kanilang mga kinabukasan. Ito ay isang benepisyo na pinangarap ng lahat ng mga mag-aaral. Kaya naman, walang umasa nang itakwil agad siya ni Cho. Paumanhin, Propesor, nangako na ako sa aking lolo at ama na babalik sa bansa at tumulong sa negosyo ng pamilya pagkatapos kong makapagtapos. Kung ang Summerland ay may henyo tulad ni Jasper Lane, dapat kong sabihin sa mundo na ang Sunrise Land ay may Cho Meseshita din. Ito ay isang kahihiyan, ngunit hindi siya pinilit ng propesor. Kung tutuusin, napakaraming mga henyo ang nangangarap na sumali sa kanyang koponan. Matatanggap niyang wala si Cho Meseshita sa kanyang koponan. Napakahusay, kung gayon. Ipagpatuloy natin ang pagsaksi sa makasaysayang sandaling ito, kung gayon. Mayroon kang mahusay na pag-unawa sa malaking larawan. Villa, Swallow Capital. Napabuntong hininga si Adele. Sa looban kung saan nilaro-laro niya ang kanyang loro, hindi naiwasang magkomento ang baldado na si Brown nang makita niya ang isang mukhang galit na si Adele na nakasquat sa ilalim ng mga ubasan. Bakit ka nagpapanik sa mga negosyo ng ibang tao? Malapit mo nang sunugin ang bahay na may nag-aapoy na galit na tingin sa iyong mga mata. Pinandilatan ni Adele ang kanyang kapatid at sinabing, "It's none of your business, you invalid. I just want you to calm down." Tigilan mo na ang pagmumukha mo na hindi mo na hinintay na dumating siya at humingi ng tulong sa iyo, sinisiraan mo ang pamilya Brown sa iyong kasabikan. Galit na galit sa sinabi ng kapatid, tumayo si Adele at tinuro siya. Naglakas loob akong sabihin iyon muli, lumpo ka. Novel drama. Lihim mong binigay ang jade na binigay ni Lolo kay Jasper. Baliw ka kapag nalaman ito ni na Mama at Papa. Umiling ang baldado na si Brown at nagpatuloy, masyado kang mapusok at hindi mo iniisip ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Nandyan ang Uncle McNeil mo dahil sa kanyang misyon. Sa tingin mo ba ay hindi mapapansin ang iyong mga kilos kung gustong malaman ng higher-ups? Hindi ka rin papayagan ni Uncle McNeil na gawin ang gusto mo. Hindi mo ito pinag-isipan ng mabuti nang maisipan mong gamitin ang pamilyang Brown bilang isa sa mga linya ng depensa ni Jasper. Hindi sapat, hindi sapat, hindi sapat ang pag-iisip. Ang loro sa kamay ng baldado na si Brown ay medyo tao kung isasaalang-alang ang aktwal na species nito, at nagsimula itong sumigaw at gumawa ng kaguluhan. Adele argued, as if someone would be cautious as you people. Simple lang ang hiniling ko kay Uncle McNeil na magpasa ng regalo, yun lang. Wala nang iba pa. Patuloy na sumigaw ang loro matapos magsalita si Adele, at pinutol niya ang isang sanga mula sa ubas para sampelan ito. Magsisigaw ka at huhugutan ko ang iyong balahibo. Ikaw ay handgal na ibon. Ikinalat ng loro ang kanyang mga pakpak at lumipad sa paligid ng baldado na si Brown sa gulat, ngunit ito ay tumigil din sa pagsigaw. Pinag-isipan muna ito ni Adele bago siya nagbanta, tayong dalawa lang ang nakakaalam nito ngayon. Kapag nalaman ni Mom at Dad kahit papaano, ibig sabihin ikaw ang nag-leak ng sikreto. Hinding-hindi kita mapapatawad niyan. Umiling ang baldado na si Brown. Hindi siya makikipagtalo sa isang binibini. Ito ang kanyang tunay na pagsubok. Matagal na kaming naghintay para dito, kaya ano pa? Maghintay lang at tingnan. Naghihintay kami, naghihintay sila, kahit na ang mga nasa itaas. Itinuro ng baldado na si Brown ang langit sa itaas para sabihin, naghihintay din sila. Matagal ko nang sinabi to, di ba? Hindi madali ang maging huwaran. Kung gusto ng isang post na panatilihing tuwid ang paglaki ng puno, kailangan muna niyang makayanan ang pressure at tumayo ng matatag. Ito ang kanyang pagsubok, hindi ito magiging madali. Adele pursed her lips and guiltily asked, gayunpaman, ang mga pamilya sa Harbor City ay nagsakripisyo na ng kanilang mga sarili. Hindi ba't labis na hiniling na isakripisyo din sila? Sobra para kanino? Si Jasper o ang mga tao sa imperial na lungsod? Seryosong tumingin kay Adele ang baldado na si Brown at mataimtim na sinabi, mula sa pananaw ng isang pambansang diskarte sa digmaan, ang prioridad ay palaging ang paglilingkod at pakinabang sa nakararami. Anumang sakripisyong ginawa ay hindi magiging walang kabuluhan. Ang mga tao mismo ay mauunawaan at makikita ang dahilan.
Naiinip na sinabi ni Adele, I really hate it when you people speak so malabo. Just tell me what the higher-ups have planned. Inikat ng baldado na si Brown ang kanyang wheelchair at bumalik sa loob ng bahay. Oras na ng pagbabasa. Babalik ako para magbasa, kaya huwag mo akong istorbohin. Inis na inihakbang ni Adele ang kanyang mga paa, ngunit hindi lumingon ang pailay na si Brown. Alam niyang hindi niya ito mapipigilan, at wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang ailagak ang sarili niyang pagkabigo. Nakasquat sa ilalim ng grapevine, tumangala si Adele at marahan na bumantong hininga sa ilalim ng mga batik-batik ng liwanag ng araw na samilaw sa mga anino ng puno. Jasper, oh, Jasper. Huwag kang magpapatalo ngayon, hindi pa ako nabubusog sa pagkakakitaan mula sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1995, Big Wave Bay, Harbor City. Ang beach na ito ang may pinakamagandang view sa Harbor City. Parehong gustong mamasyal dito ang mga turista at mga taga Harbor City. Ang walang katapusang alon ay dumaan sa pampang habang ang mga paa ay naglalakad sa ibabaw ng malambot na puting buhangin. Ang pakiramdam ay halos hindi kasiya siya, sa halip, ito ay malambot sa ilalim ng presyon. Magkatabing namamasyal sina Henry at Jill. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang mga palatandaan ng pagmamataas o pangangibabaw sa ekspresyon ni Henry. Nakakunot ang kanyang mga kilay na parang nag-aalala sa kung ano. Nang walang pagmamalaki, ang mga katangian at gilid ni Henry ay naging mas banayad. Mukhang na-realize ni Jill na may inaalala si Henry, kaya pinili niya ang yupa topic at nagsimulang magsalita. Mayroon akong kompetisyon sa ibang bansa sa susunod na buwan, kaya babalik ako sa Swallow Capsule makalipas ang 2 araw para sa liblib na pagsasanay. Hindi na ako makakasama sa iyo. Nakangiting sagot ni Henry, ayos lang, pwede naman kitang hanapin. Pinisil ni Jill ang kanyang ilong at sumagot, maaaring hindi sabihin ng aming coach, ngunit matagal na siyang nadidismaya na patuloy mong sinasamantala ang iyong autoridad at pinipilit ang iyong paraan upang panoorin kami sa pagsasanay. Nagtaas ng kilay si Henry at nagtanong, na-frustrate siya. Ibinalik ba niya ito sa iyo? Nagsimulang magplano si Henry kung paano makikipagkulitan sa coach habang tinanong niya ito, at hindi nagtagal ay bumalik sa kanyang mukha ang iconic na pagmamataas. Mabilis na sumagot si Jill, hindi. Ang aming coach ay mabait na tao, ginagawa niya ang pinakamahusay para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, sa mga atleta, ang mga resulta at gintong medalya lamang ang mahalaga. Pagkatapos ay huminto ka sa pagiging isang atleta, kaya kung tustusan ka, hindi nag-iisip si Henry. Humalaklak si Jill na nakatikip ang kamay sa bibig, hindi ka pa ba nabubuhay sa pamilya mo? Parang lobo si Henry sa sinabi niya, at bumalik ang pag-aalala. Kanyang mukha, napagtantong nagkamali siya sa pagsasalita, mabilis na humingi ng tawad si Jill, paumanhin, hindi ko sinasadya iyon. Natigilan saglit, ngumiti si Henry sa kanya at sumagot, hindi mo naiintindihan. Hindi ako nagalit sa sinabi mo, nabubuhay ako sa aking pamilya. Ang aking pamilya ay may higit pa sa sapat na pera upang tustusan ang 10 sa akin. Inaamin ko at ipinagmamalaki ko na, ipinanganak ako sa isang mahusay na pamilya. Natahimik si Jill, ngunit gamaan ang pakiramdam niya sa pagbabalik ng pamilyar na pakiramdam. Siya ang opisyal na kasintahan ni Henry ngayon. At ngayon lang niya nakilala ang pamilya Lo, kasama ang matandang master. Isa itong karangalan na hindi man lang pinangarap ng sino mang babae sa labas. Gayunpaman, para kay Jill, ito ay isa pang pasanin. Dahil lamang sa magkaiba ang kanilang mga pamilya. Normal na tao ang mga magulang ni Jill. Sa karamihan, maaari silang ituring na isang middle-income na pamilya na hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit. Ang mga kondisyon ng kanyang pamilya ay medyo maganda sa loob ng mainlands ngunit ito ay wala kung ikukumpara sa pamilya ng batas. Sa kabutihang palad, ang mga miyembro ng pamilya ng Lo ay mabubuting tao at hindi nila siya minamaliit. Wala sa arrogant at mataas na aura na inaasahan niyang magkakaroon ng mayayamang pamilya. Hey, Jill, biglang tanong ni Henry. Humihingal si Jill nang makita si Henry na nakatingin sa kanyang sarili na may hindi pamilyar na solemna at seryosong ekspresyon. Parang may gusto siyang sabihin. Bumilis ang tibok ng puso ni Jill bilang tugon.
Napagtanto niyang may sasabihin sa kanya si Henry na napakahalaga. Di ba tinanggap ng pamilya niya ang lower status ko? Makikipaghiwalay na ba siya sa akin? Ang gulo ng emosyon ang bumalot sa puso niya at naging komplikado ang ekspresyon ni Jill. May gusto akong sabihin sa iyo, nahihirapang sabi ni Henry. Sige, nakikinig ako, tumingin si Jill at mahinang sumagot. Ang sinasabi ko lang, kapag nalugi ang pamilya ko, makakasama mo pa rin ba ako? Napakamot ng ulo si Henry at nagtanong. Natarante si Jill sa tanong at mabilis na ipinaliwanag ni Henry ang kanyang sarili, sinasabi ko lang, hypothetically. Kahit na malugi ang pamilya ko, mabubuhay pa rin kami ng comfortable dahil mayroon kaming trust fund sa ibang bansa na magbibigay sa amin ng sapat na pera bawat buwan para mamuhay ng napakaginhawa. Ngunit hindi na ito magiging maluwalhati para sa iyo. Hindi na ako magiging young master law, at hindi ka na magiging dakilang Mrs. Law. Tahimik na tinitigan ni Jill si Henry at nagtanong, kaya ito ang dahilan kung bakit ka nababalisa at nag-aalala sa lahat ng ito. Gulat na sagot ni Henry, syempre. Kung mabangkarote ang pamilya Law, hindi ako magiging young master law na basta-basta makakatalo sa sinuman. Syempre, mag-aalala ako kung ano ang iisipin mo tungkol dito. Hindi mapigilan ni Jill ang mapangiti. Nagulat siya nang makita ang cute na side ng masamang young master na ito. Hindi ako kasama dahil kaya mong magpatalo kahit kanino. Hindi ko alam na ikaw pala ang young master of the Law family noong una kitang iniuwi, di ba? Novel drama. Napalitan ng malumanay ang tono ni Jill habang hawak niya ang magkabilang kamay ni Henry. Ako ay kasama mo dahil sa kung sino ka. Hindi dahil ikaw ang young master ng dakilang pamilya ng Law, o dahil ang iyong ama ay si Zachary Law, o dahil ang lolo mo ay Old Master Law. Kasama kita dahil gusto kita, hindi dahil gusto kong maging dakilang Mrs. Law. Kaya kahit malugi ang Law family, kahit wala kang trust fund, dapat sapat na ang perang naipon ko sa mga kompetisyon nitong mga taon para mamuhay tayo ng maayos. So ano ang inaalala mo? Napangiti si Henry sa sagot niya. Talaga, yan ang iniisip mo. Talaga. Niyakap ni Henry si Jill at tumawa ng malakas, I knew it. I am wonderful, my charm is undeniable. Tuwang-tuwa, pinababa ni Henry ang sumisigaw na si Jill at lumuhad sa isang tuhod. Tumingin siya kay Jill at sinabing, "Marry me, Jill." Kinagat ni Jill ang kanyang mga labi, kumikinang ang kanyang mga mata. Tulad ng mabituing gabi, sure, hindi lang ngayon. Natigilan si Henry, pagkatapos ay narinig niyang nagpatuloy ito, wala pa akong napanalo na Olympic gold medals, pero kailangan ko nang magretiro kapag ikasal na ako. Kaya bigyan mo ako ng kaunting oras, pangako kikita ako ng gold sa susunod na Olympics. Hayaan mo akong pakasalan kita ng gold medal, okay? Nanginginig sa excitement si Henry. Oo, okay. Ano ang mas mahusay? Kaysa pakasalan ang isang Olympic gold medalist bilang asawa. Hinayla ni Jill si Henry at tinanong pagkatapos bahagyang huminahon, ang pamilya ng Law ay may malaking negosyo. Bakit ka mag-aalala na malugi? Napabuntong hininga si Henry at sumagot, alam ko na ang kinabukasan ng pamilya Law ay maaaring tila walang hangganan, ngunit malalaman mo kung titingnan mo ang Harbor Stocks ngayon. Ang pamilya Law at ang iba pang mayayamang pamilya sa Harbor City ay isang hakbang na lang mula sa pagkalugi. Ibinaling ni Henry ang kanyang ulo sa pangkalahatang direksyon ng mainland at sinabing, siguro kung ano ang ginagawa niya ngayon. Tiyak na mas nababagabag siya at nagkakasalungatan kaysa sa akin ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1996, malayo sa gitna ng Norritos City kung saan natuon ang atensyon ng lahat. Umupo si Jasper sa kanyang upuan at nakatitig sa malaking screen habang unti-unting bumababa ang Harbor Stocks Index. Sa labas, ang koponan na naging abala sa halos kalahating taon ay libre na ngayon sa isang araw ng kalakalan ngayon. Ito ay isang bihirang tanawin. Ang ilang mga tao ay walang isip na kinakalikot ang mga materyales na nasa kamay habang ang ilan ay sabik na tumitingin sa palengke. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi sinasadyang tumingin sa saradong pinto ng opisina tuwing 10 segundo o higit pa. Ang ugali ng lalaki sa opisina ang magdedetermina kung magliligtas sila ng Harbor Stocks o hindi. Sa pagkakataong ito, si Jake at Baz, na lumapit, ay nakatayo sa harap ni Jasper.
Maaari akong magpasya sa isang salita, ngunit ang presyo na babayaran ay tiyak na mabigat. Sa wakas ay dahan-daang ibinuka ni Jasper ang kanyang bibig. Tumingin siya sa kanyang dalawang kanang kamay at sinabing dahan-dahan, kaya ngayon, mangyaring bigyan ako ng ilang payo. Napatingin agad si Buzz kay Jake. Hindi nang ahas si Buzz na magsalita ng walang pinipili sa napakalaking isyu. Huminga ng malalim si Jake at sumagot sa mahinang boses, Mr. Lane, walang makapagbibigay ng payo sa iyo. Napakalinaw ng kasalukuyang sitwasyon, magkakaroon ng sapat na dahilan at maraming panganib kung iligtas natin ito o hindi. Para sa isang malaking bagay, walang sino man ang maaaring mamagitan maliban sa iyong sarili. Pero Mr. Lane, may gusto akong sabihin. Tumingin si Jake kay Jasper ng nakakapasong mga mata na puno ng baliw na paghanga. Then, he said in an excited tone that he had never used before, the first time I interacted with you was at Harbor Stocks. Noon, ikaw ang namamahala sa market rescue. Hindi ako naniniwala na ang isang taong nagmula sa mainland sa isang lugar kung saan hindi pa sikat ang modernong pananalapi ay may kakayahan at kapangyarihan na isagawa ang pagliligtas sa merkado. Hindi lang ako, marami din ang naramdaman, masasabi rin na ganon. Walang naniniwala sa iyo. Pero anong nangyari sa huli? Ikaw pa rin. Ginawa ito. Bagaman sinabi mo na hindi perpekto ang pagtatapos at nagawa ka pa ring linlangan ni Rogers, ito ang pinakamagandang resulta sa sitwasyong iyon. Masasabi kong ito ang unang pagkakataon na ipinakita mo ang iyong lakas at talento sa harap ng internasyonal na kapital. Ang kasalukuyang sitwasyon ay pareho sa dati, may parehong panganib, parehong dilema, at parehong butterfly effect. Pero bakit ka natatakot ngayon? Dahil ba ay malaki ang negosyo mo? Ngayon, dahil ba sa napakaraming buhay at pag-asa ng tao ang ipinagkatiwala sa iyo? Dahil ba hamina ang iyong lakas? O ang iyong talento ay kumupas? Hindi, hindi naman. Kasi, natatakot ka. Sa ilalim ng nakakatakot na titig ni Buzz, humakbang pasulong si Jake, tinitigan si Jasper, at sinabing, Mr. Lane, sa isip ko isa kang buhay na Diyos. Hindi ito bulag na pagsamba, hindi rin dahil ikaw ang amo na nagbabayad ng sahod ko, ito ay dahil palagi mong nagagawang gawing tagumpay ang pagkatalo ng paulit-ulit sa matinding pagsuway sa natural na kaayusan. Ganyan mo ako nakumbinsi. Sa ngayon, hindi ikaw ang Diyos sa akin. Isipin mo na dahil may mga alalahanin ka. At natatakot. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung isave mo ang merkado o hindi, ngunit kung hindi mo maisip ito, hindi mo malalampasan ang hadlang na ito, novel drama. Habang nakikinig si Buzz, mas lalo siyang natakot. Galit na galit niyang hinayla ang manggas ni Jake, ngunit tila hindi ito maramdaman ni Jake. Hindi na nakatiis si Buzz at sinabi sa mahinang boses, Jake, anong kalokohan ang ibinubugbog mo? Hindi ako nagbubuga ng kalokohan. Sagot ni Jake sa pinakamalakas niyang boses. Natatakot lang si Mr. Lane. Ano bang mahirap aminin dito? Takot siya na hindi man lang makapagdesisyon. Oo, sumali ako sa JW sa kalagitnaan, ngunit pinag-aralan ko ang paglaki at pag-unlad ng JW ng mas lubusan kaysa sa iba. Ano ang inaasahan ni JW upang makamit ang tagumpay na mayroon ito ngayon? Hindi ito nakasalalay sa anumang bagay, lahat ito ay dahil sa kakayahan at madiskarteng pananaw ni Mr. Lane na higit sa lahat ng iba nang hindi bababa sa 10 taon at ang kanyang tapang na kumita ng malaking kabayaran para sa isang maliit na pagsisikap. Gayunpaman, kung mawawala ang tapang na ito, Mr. Lane, ano ang magiging kinabukasan ni JW? Ang tila napakalaking JW ay talagang napakahina at mababaw pa nga ang pundasyon. Kung walang Mr. Lane, o sa halip, kung walang Mr. Lane na parang Diyos noon, ang pagbagsak ni JW ay malapit na. Kung ang mga naunang salita ni Jake ay hindi masusunod, kung gayon ang huling pangungusap ay isang ganap na overstep of authority. Namutla sa takot ang mukha ni Buzz. Sa JW, na nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin kay Jasper na ang JW ay mag-crash at masunog. Gayunpaman, hindi lang sinabi ni Jake, kundi hay. Halos isiga din ito. Tumingin si Jasper kay Jake at walang sinabi. Gayunpaman, ito ay ang uri ng tahimik na tingin mula sa isang superior na naglalagay sa mga tao sa ilalim ng napakalaking presyon.
Noong una, nakilala ni Jake si Jasper. Mga mata nang hindi lumilingon, ngunit pagkatapos ng habang, nagsimulang kumikislap ang mga mata ni Jake at siya. Hindi maiwasang mag-iwas ng tingin. Galing kay Jasper. Sa pagkakataong ito, sumugod si Buzz at sinabing, "Mr. Lane, huwag kang yumoko sa kanyang antas." Malamang na pagod ang taong ito, kaya medyo gulong-gulo. Umiling si Jasper, ni-relax ang katawan, at sumandal sa upuan. Aniya, "I don't think he's muddle-headed, he's mas matino kaysa sa iba." After taking a look at the big screen, Jasper said, "Mayroon pang 100 points to the breakdown point, you guys should go out first. I'll contemplate it more." Halos talad ka rin ni Buzz si Jake palabas. Pagkasara ng pinto ng opisina ay inalis ni Buzz ang kamay niya sa likod ni Jake. Ngumisi siya at sinabing, "Jake, basang-basa ang likod mo." Galit na sabi ni Jake, "Subukan mong hayaan si Mr. Lane na titigan ka ng ganyan kahit sandali. Sa tingin ko ihihi mo ang iyong pantalon." "Alam ko." Buzz lamented, araw-araw lumalakas ang prestihiyo ni Mr. Lane. Hindi naman ganoon kalakas noon, pero nung tumingin ako sa mga mata niya kanina, parang pinipiga ang puso ko. Napabuntong hininga si Jake at sinabing, "I wonder kung ano ang magiging desisyon niya." Umiling si Buzz at sumagot, "Hindi ito dapat ipag-alala, maghintay na lang tayo." Mabagal na lumipas ang oras. Sa oras na ito, maging sina Jake at Buzz ay sumali sa pangkat na tumitingin sa pintuan ng opisina tuwing 10 o higit pang segundo. Sa malaking screen, ang Harbor Stocks Hansel Index ay nagulat na ang posisyon ay 8,778 puntos. Nasira ang defensive support sa 8,100 points. Pagkalipas ng 5 minuto, iniulat ng Harbor Stocks Hansel Index na ang lokasyon ay 8,050 puntos. Sa huling yugtong ito, ang Harbor Stocks ay nagpupumilit na mabuhay. Ito ay tulad ng isang taong malapit ng malunod at desperadong sinusubukang kunin ang mga huling straw. Kasabay nito, ito rin ay tulad ng isang nakikipagpunyagi na hayop, na nagpakawala ng kanyang huling panaghoy. Binahan ng mga biktima ang Harbor Stocks. Ang dugong dam-anak ay dugo ng kapitalistang Harbor City. Nang hindi mapakali ang puso ng lahat, sa wakas ay nabuksan na ang pinto ng opisina. Tumayo si Jasper sa harap ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1997. Lahat, paumanhin sa mahabang paghihintay. Ito ang unang pangungusap na sinabi ni Jasper sa lahat. Bumantong hininga siya, ibinuka ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, isinandal ang sarili sa rehas, at tiningnan ang buong team. Dahil sa mahabang overtime, lahat ay mukhang palpak, ngunit lahat sila ay nasa mabuting kalagayan pa rin. Medyo nakahinga naman ito ng maluwag kay Jasper. Pagkatapos ay sinabi niya ang pangalawang pangungusap. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa tingin ko. Matapos iiling-iling at pagtawanan ang sarili, nagpatuloy si Jasper, bilang lalaki, minsan, there will always be some stupid things that you have to complete with loneliness and blood. Itaas ang lahat ng pondo na magagawa natin ng sabay-sabay at pagkatapos ay pumunta sa merkado ng Harbor Stocks. Kailangan tayo ng ating mga kaibigan sa Harbor City. Hindi siya nagsalita ng maraming salita, ngunit ang ilang mga iyon. Mas makapangyarihan ang mga simpleng pangungusap, kaysa sa anumang mahabang talumpati. Ang buong koponan na nawalan ng malay noong isang segundo ay tila naturukan ng mga stimulant sa isang iglap. Agad na na-refresh ang lahat habang sila ay tuwang-tuwa at sumisigaw ng malakas. Mabilis na naglakad si Buzz kay Jasper at nagtanong sa mahinang boses, "Mr. Lane, kung ma-withdraw ang lahat ng pondo, ano ang mangyayari sa domestic A-share market?" Bahagyang sinabi ni Jasper, "Huwag kang mag-alala tungkol dito. May trump card pa ako." Pagkatapos magsalita, tumingin si Jasper kay Jake at sinabing, makipag-ugnayan sa lahat ng miyembro ng koponan na namamahala sa merkado ng Estados Unidos. Lahat, mangyaring magsikap. Ito ang ating huling labanan sa Harbor City. Saglit na natigilan si Jake. Gayunpaman, ibinuka niya ang kanyang mga labi at walang sinabi. Tumanggaw siya at agad na tumawag. "Gaano karaming pera ang maaaring ipunan?" Jasper nagtanong. Halatang nakadirekta nitong tanong kay Buzz sa tabi niya. Si Buzz ay palaging namamahala sa domestic A-share market,
at matagal na siyang pamilyar sa lahat ng uri ng data. Agad namang sumagot si HE, ang kabuuang kapital ay humigit kumulang 60 bilyong summer dollars, na lahat ng pondong magagamit namin, 10 bilyon lamang ang pag-aari ng JW Company. Ang iba pang 50 bilyon ay halos ganap na nakuha mula sa iba't ibang mga pautang sa bangko sa panahong ito. Ako lang ang gagawa ng katangahan. Pagkuha ng pautang upang iligtas ang merkado. Napabuntong hininga si Jasper at sinabing, tipunin mo silang lahat. Ang mga target na stock ay Fongrope, Atticus Group, Hope Group, Boyle Shipping Group, Waukee Property, Summer Eastern, at iba pang nangungunang 10 nakalistang kumpanya sa Harbor Stocks na may pinakamataas na halaga sa pamilihan. Una, tanggalin ang lahat ng mga selling order o kung ang 10 nakalistang kumpanyang ito sa mundo. Ang target point ng presyo ng stock ng bawat kumpanya ay 5% na pagtaas sa kasalukuyang presyo ng stock. Pagkatapos, obserbahan ang trend ng merkado. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang isip ni Jasper at sinabing, 6%. Napasinghap si Buzz nang marinig iyon. Alam niyang kung gusto ni Jasper na iligtas ang palengke, kailangan niyang gumawa ng malaking hakbang, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ito. Hindi banggitin, pupunta siya sa nangungunang isa o nakalistang kumpanya sa buong Harb Stocks ayon sa halaga ng merkado. Ang halaga sa merkado ng alinman sa mga ito ay astronomical, ngunit nais ni Jasper na itaas ang presyo ng lahat ng mga ito ng 6%. Alam ni Buzz na gagamit si Jasper ng pinakamarahas na paraan para makialam sa pagbagsak ng Harbor Stocks. Ang kasalukuyang Harbor Stocks ay parang isang gusali na malapit ng gumuho. Ang isang mabagal na hakbang ay hindi makakapigil sa pagbagsak nito. Maaari lamang itong suportahan ng isang buong puwersa ng pagsabog. Ngunit ang problema ay, Mr. Lane, sigurado ka bang gusto mong idagdag ang Fongrope, Hope Group, at Atticus Group sa mix? Tanong ni Buzz. Sinulyapan ni Jasper si Buzz at sinabing, kaaway talaga natin sila, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa kapakanan ng isang individual, kundi para sa kabuuang benepisyo ng Harbor City. Ang epekto ng pagtaas ng market value ng alinman sa kanilang mga kumpanya ay higit pa sa pagtaas ng presyo ng stock ng 30 hindi kilalang nakalistang kumpanya. Ang gusto ko ay weather vane. Hindi tayo makapag-focus sa ating mga hinaing sa ngayon. Ang masasabi lang natin ay tungkol sa katwiran. Ito rin ang pinakatamang paraan para mailigtas natin ang merkado. Seryosong tumango si Buzz. Pagkatapos, kumuha siya ng isang. Huminga ng malalim at sumagot, I see. Sa sandaling ito, ang Hansel Index ng Harbor Stocks ay iniulat na nasa 8,010 puntos. Ang integer point na 8,000 points ay parang huling pilapil noong binaha ang ilog. Sa sandaling nasira ang proteksyong ito, ang naghihintay sa Harbor Stocks ay isang kompletong baha. Naunawaan ng lahat ang katotohanan ito. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang atensyon ng buong mundo ay nasa puntong ito, novel drama. Ang lahat ng ito ay biglang nangyari. Bukod sa napakaliit na bilang ng mga tao, karamihan sa kanila ay hindi man lang nakapaghanda para dito, ngunit nangyari pa rin ito. Samantala, sa Harbor City, ang mga mangangalakal na naka-red vests na sumasakop sa mga palapag ng kalakalan at mga namumuhunan na nakaupo sa kanilang mga tahanan at opisina ay lahat ay nakatutok sa index ng merkado. Nananabik sila sa isang himala na mangyari. Kung hindi, ang pag-crash ng stock market na ito ay hindi maiiwasan. Sa opisina ni Soros, humihit-hit ng tabako ang lalaki at nakapikit ang mga mata sa screen. Sa pamamagitan ng usok, ang mga mata ni Soros ay kasing bisyo ng isang nag-iisang lobo. May kaunting pananabik sa kanyang titig at tila inaabangan ang pagpapakita ng kanyang biktima. Mukhang hindi siya magpapakita, sabi ni Rogers sa tabi niya. Kung tutuusin, ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong malinaw, kumpara sa Harbor City, pinili pa rin niyang protektahan ang domestic ng Summerland. A-shares market. Actually, wala siyang choice. Kung ako yon, gagawin ko rin yun. Napakahirap protektahan ang Harbor Stocks. Hindi gagawin ng egoist na tulad ni Jasper. Bahagyang tumawa si Soros at sinabing, huwag gumawa ng conclusion hanggang sa huling minuto. Ito ay nasa 8,020 puntos. Sinabi ni Rogers sa hindi maipaliwanag na tono, kahit na magpakita si Jasper, huli na ang lahat. Sa tingin ba niya ay Diyos siya?
Mail iligtas ba niya ang Harbor stocks sa ngayon? Sa sandaling matapos sabihin iyon ni Rogers, ang Harbor stocks market ay dumating sa isang biglang paghinto. Ang merkado, na kung saan ay nagre-refresh pa rin galit na galit upang ipakita ang pinakamababang punto sa isang segundo ang nakalipas, ay tila suportado ng isang hindi nakikitang malaking kamay ngayon. Ang pulang kulay na tumakip sa buong malaking screen na kumakatawan sa nakagugulat na pagbagsak ay biglang nagsimulang maglaho ng unti-unti. Sa data sa column ng transaksyon, ang matagal nang nawala berdeng data na kinakatawan ng mga pagbili ay nagsimulang mag-refresh ng galit na galit muli. Ang buong palengke ay huminto lamang saglit bago ito nagsimulang gumalaw na parang isang marahas na hayop. May mga pondong pumapasok sa palengke. Ang dami ng pondo. Kinain na ang mga selling order natin. Pagtingin sa nakakatakot na dami ng transaksyon, kumukulo ang dugo ni Soros na matagal ng kalmado. Umungol siya, hindi malinaw kung dahil sa takot o excitement, nandito siya. Nandito si Jasper. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Nandito siya sa Harbor Stocks. Ililigtas niya ang palengke. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1998. Gustuhin mang aminin ni Soros o hindi. Matagal na niyang kaaway si Jasper. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao na nakarating sa tuktok sa isang tiyak na larangan ay pakiramdam na ito ay masyadong malungkot sa tuktok. Hindi ito mapagpanggap. Sa halip, ito ay ang pag-asa at kasiyahan ng pagnanais para sa isang pantay na katugmang kalaban na lumitaw pagkatapos maabot ang mga limitasyon sa isang tiyak na larangan. Kaya naman, halo-halong nararamdaman ngayon si Soros. Hindi niya alam kung natutuwa siya o nadidismaya sa desisyon ni Jasper na iligtas ang merkado. Masaya siya dahil makakasama niya si Jasper sa Harbor Stocks. Ang mananalo ay kukunin ang lahat at ang natalo ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong makabalik. Nabigo siya dahil sa sandaling nagpa siya si Jasper na isuko ang Harbor Stocks. Ang kasunod na mga epekto ng chain ay magbibigay kay Soros ng sapat na kakayahan upang ibagsak ang buong laro na pinaghirapan ni Jasper sa loob ng higit sa kalahating taon. Maging ito ay ang stock market ng Estados Unidos o ang Summerlin Financial Market, si Jasper ay magiging tunay na ihiwalay sa oras na iyon dahil walang rescue force na lalabas upang iligtas siya. Gayunpaman, sa ngayon, ito ay walang saysay. Pag-usapan ang mga ganyang bagay. Total, sinisimulan na ni Jasper na iligtas ang palengke. Sa sandaling ang mga pondo ni JW ay pumasok sa Harbor Stocks, buong market agad. Marahas na gumanti. Ang nangungunang 10 nakalistang kumpanya na may pinakamalaking market value sa Harbor Stocks na pinili ni Jasper na iligtas ay nagkaroon ng napakalaking epekto habang ang kanilang presyo ng stock ay nagsimulang tumaas. Ang pagtaas ng momentum na ito ay marahas. Ang nangungunang 10 pinakamalaking nakalistang kumpanya sa Harbor Stocks ay nakakuha ng malaking bahagi ng merkado. Kaagad pagkatapos bumangon ang 10 nakalistang kumpanyang ito, agad na tumigil sa pagbagsak ang stock market ng Harbor City. Ang Harbor Stocks Hansel Index ay iniulat na nasa 8,010 puntos, na siyang unang rebound mula noong pagbubukas ngayon. Habang nakikinig siya sa ulat ng analyst, si Soros ay nakatingin sa palengke na parang palkan. Aniya, gumagamit na ngayon si Jasper ng explosive force para mabawi ang kumpiyansa sa merkado ng sabay-sabay para makita ng mga investor na bumababa at rebound ang stock market. Hindi natin mapapayagan si Jasper na magtagumpay. Continue to short. I short namin lahat ng stocks niyan Jasper. Pinipiling bumili. Matapos ibigay ni Soros ang kanyang order, ang Wall Street Capital at ang JW Capital ni Jasper ay parang dalawang halimaw na nakakulong sa isang coliseum na tinatawag na Harbor Stocks. Sila ay nagbabanggaan sa isa't isa ng walang reserbasyon o magarbong kasanayan. Ang pinaka-primitive na pakikibaka ng kabisera ay puno ng karahasan at dugo. Walang mga kasanayan ang kinakailangan sa lahat, ang lahat ng ito ay kinuha. Ay pera. Ang tindi ng palitan sa pagitan ng dalawang panig ay higit sa 100 milyong pondo ang kinakalakal bawat segundo. Sa buong palitan, sinira ng dami ng kalakalan ng Harbor Stocks ang makasaysayang record sa isang iglap. Ito ay isang digmaang pera sa pinakadalisay nitong anyo. Iniligtas ni Jasper ang palengke. Kumalat ang balitang ito sa buong Harbor City sa isang kisap mata, na para bang ito ay lumaki ang mga pakpak.
Hindi na kailangang i-verify, 70% nang. Ang Harbor City ay lumalahok o lumalahok sa stock trading. Maaari nilang kumpirmahin ang balita mula sa patuloy at mabilis na pag-refresh ng impormasyon sa kalakalan kapag iniangat nila ang kanilang ulo upang tingnan ang merkado, novel drama. Dahil doon, nasasabik ang lahat, maging mga mangangalakal man sila mula sa palitan, mga pangunahing kumpanya ng pamumuhunan, mga namumuhunan sa tingin na nag-isip sa mga stock, o kahit na mga executive ng mga nakalistang kumpanya. Hindi babagsak ang Harbor stocks ngayon. Isang malaking puno ang ginawang magandang silungan. Ang pangalang Jasper Lane ay matagal nang naging isang uri ng espirito at simbolo sa mga himala at hindi kapani-paniwalang hangin sa mundo. Tila hanggat nasa paligid si Jasper, walang magiging problema. At lahat ng ito ay nagdulot ng malaking chain reaction. Ang mga matapang at agresibong mamumuhunan ay nagsimulang pumasok sa merkado. Nagsimula ring pumasok sa merkado ang mga retail investor na may hindi maipaliwanag na pananabik. Ang mga nakalistang kumpanya ay nagsimulang aktibong mag-organisa ng mga puwersa upang tulungan ang kanilang sarili. Karamihan sa mga tao ay nagsimulang sundin ang mga pondo ni Jasper sa ilalim ng isda. Ang taong ito ay maglalagay ng 100,000 habang ang isa naman ay maglalagay ng 200,000. Samantala, ang institusyon ay maglalagay ng 5 milyon. 10-10 milyon ay hindi masyadong marami at 10-10 libo ay hindi masyadong maliit. Hindi mabilang na mga pondo ang ibinuhos sa Harbor stocks. Pagkatapos nilang magtagpo sa isang napakalaking agos, nagsimula silang mabalisa sa ilalim ng mga isda. Ang ganitong uri ng pangingisda sa ilalim ay naglalagay ng napakalaking presyon kay Soros. Hindi ba natatakot ang mga taong ito mula sa Summerland na ang kanilang pera ay mawawala sa isang gabi? Tumayo si Rogers sa tabi ni Soros na may galit sa mukha. Sa nakalipas na 10 minuto lamang, isang net inflow na hindi bababa sa 100 bilyong Harbor dollars ang nagsimula sa ilalim ng mga isda. Halos lahat ng perang ito ay nagmumula sa mga tao ng Harbor City. Talaga bang may ganoong kalaki ang apela ni Jasper? Pinaikit ni Soros ang kanyang mga mata na kumikislap sa hindi maipaliwanag na liwanag. Ang sabi niya, hindi ka pa naninindigan sa ganoong posisyon, kaya hindi mo maiintindihan. Noong sinimulan ko ang Terra Financial Crisis, tinatapakan ko ang mga bansang iyon sa ilalim ng aking mga paa. Hanggat kulang ako sa stock, walang maglalakas loob na bilhin ito. Ngayon may ganoong impluwensya si Jasper. Well, kahit sa Harbor City. Pagkatapos huminga ng malalim, Soros. Pinipigilan ang umaagos niyang dugo. Naramdaman niya ang matagal nang nawawalang pagnanasa sa kanyang katawan na hindi mas mahaba bata. Iklian ang mga stock ng real estate ng Harbor City. Napatawa si Rogers sa utos ni Soros. Sinabi ni Rogers, naranasan ang huling pagsabog ng real estate bubble. Ang sektor ng real estate ng Harbor City ay nasa mahina nitong recovery state. Ang Harbor City ay masyadong maliit, at ang ekonomiya nito ay masyadong maunlad. Ang pinakakapansin-pansing tampok ng ganap na export-oriented na ekonomiya na ito ay halos lahat ng kanilang mga industriya ay umaasa sa dayuhang pagproseso at pag-import, kaya ang industriya ng real estate lamang ang maaaring kumilos bilang domestic backbone ng ekonomiya nito. Sa sandaling sirain natin ang industriya ng real estate ng Harbor City, ang buong uri ng lipunan ng Harbor City, maging ito ay ang mataas na uri ng elite o ang mas mababang uri ng ordinaryong mamamayan, ay magiging mga handog sa libing kasama ng industriya ng real estate sa magdamag. Pagkatapos ng lahat, imposible para sa mga tao na hindi kailangan ng pabahay. Si Jasper ay sumabog sa real estate bubble sa Estados Unidos at itinakda ang subprime krisis sa mortgage. Kaya ibabaon natin ang industriya ng real estate sa islang ito sa ilalim ng dagat. Sandaling nag-isip si Soros. Pagkatapos, lumingon siya kay Rogers at sinabing, balak kong iwan muna sa iyo ang Harbor stocks. Ano naman sa'yo? Tanong ni Rogers. Ako. Tumawa si Soros at sumagot, desperado si Jasper na protektahan ang Harbor stocks, kaya ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para salakayin ang A-share market. Nasuri na niya ang mga kalamangan at kahinaan, ngunit pinili pa rin niyang gawin ito. Kaya, inaabangan ko kung anong uri ng trump card ang natitira niya sa merkado ng A-share na maaaring magpapahintulot sa kanya na maging napakawalang prinsipyo. Bilang paggalang kay Jasper,
napagpasyahan kong durugan ang kanyang huling pag-asa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1999. Ang Harbor Stocks Hansel Index ay nasa 8,022 puntos. Tumayo si Buzz sa tabi ni Jasper at sinabing may seryosong ekspresyon, Mr. Lane, ang pataas na pressure ay masyadong malaki, ang magagawa lang natin ngayon ay halos hindi suportahan ang support point na hindi lalampas sa 8,000 points. Kailangan nating ipagtanggol ang puntong ito ng suporta, novel drama. Gumawa si Jasper ng sarili niyang paghuhusga. Walang paraan para sa Harbor Stocks. Kapag lumampas na ito sa 8,000 puntos, kahit na ang mga Diyos ay hindi makakapagligtas ng Harbor Stocks. Kapag ang pangkalahatang pag-crash ay pinayagang maganap, maging tayo ay ililibing. Ang katotohanan ito ay talagang napakasimple, at alam ito ng lahat. Gayunpaman, walang gustong humarap dito. Pagkatapos ng lahat, ang isang digmaan na walang paraan ay nangangahulugan na ang isa sa mga partido ay kailangang mamatay. At sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon ng kaaway at nila, ang may mas mataas na posibilidad ng kamatayan ay JW at Harbor Stocks pa rin. Kung tutuusin, napakalaki ng kapangyarihang hawak ni Soros. Napakalakas nito kaya nawala ng pag-asa ang mga tao. Bantayan mo ito, biglang sinabi ni Jasper na ikinagulat ni Buzz. Mr. Lane, may iiwan ka bang mahalagang bagay sa akin? Ang unang reaksyon ni Buzz ay ang pagtanggi. Anong biro? Ito ay hindi lamang nauugnay sa lahat ng mga pondo ng JW sa bansa, ngunit ito ay nauugnay din sa buhay at pagkamatay ng Harbor Stocks. Sa sandaling ito, hindi alam kung gaano karaming mga tao mula sa labas ng mundo ang nakatutok sa kanila. Talagang hindi nang ahas si Buzz na pangasiwaan ito sa puntong ito. Pupunta pa ako sa command room, pero may mga mas importanteng bagay na dapat harapin. Alam mo na ang buong diskarte at plano, kaya sundin mo na lang iyon. Notify me in time kung may major changes, sabi ni Jasper. Dapat palaging obserbahan kung kailan ang pinakamahusay na oras upang sanayin ang kakayahan ng mga nasasakupan. Sa sandaling ito ay talagang imposible para kay Jasper na magbigay ng ganap na utos sa Harbor Stocks kay Buzz o Jake. Kung kailangang gawing mahalaga ang bagay na ito ay nauugnay sa buhay at kamatayan ng Harbor Stocks at JW. Kaya, paano maibibigay ni Jasper ang lahat sa kanila? Matapos marinig ang sinabi ni Jasper, nakahinga ng maluwag si Buzz. Bagamat hindi pa rin niya maisip kung ano ang mas mahalaga kaysa sa kasalukuyang gawain, gamaan ang loob niya nang isipin na maaari niyang maabot si Jasper anumang oras. Okay, Mr. Lane, pagkatapos ay dapat kang bumalik sa iyong trabaho sa lalong madaling panahon. Okay, kausapin mo si Jake kung meron, at dapat mong i-report sa akin ang anumang emergency. Nang matapos magsalita si Jasper ay dumiretso siya sa opisina ng command room. Pagkasara pa lang ng pinto ng opisina ay walang nakakaalam sa ginagawa ni Jasper. Sa sandaling ito, batay sa pangunahing pangangatwiran ni Jasper, ang direksyon kung saan ang mga pondo ni JW were going was actually very clear. Buzz was to retain the core stocks that can really determine the value endpoints of Harbor Stocks. Kasabay nito, ibibigay niya ang lahat ng mga nakalistang kumpanya na hindi gaanong mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang JW ay hindi ang sentral na bangko na maaaring mag-print ng pera at wala silang gaanong pera upang iligtas ang lahat. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang Harbor Stocks ay nasa isang kakaibang sitwasyon. Higit sa 30% ng mga stock ay nahulog ng higit pa kaysa sa 10% na naging isang nakakatakot na numero. Kung ito ay inilagay sa isang bansang may limitasyon, nangangahulugan ito na sa buong merkado, isa sa bawat 3 kumpanya ay umabot sa limitasyon. Ito ay magiging isang mapang wasak na dagok sa ekonomiya ng anumang bansa at rehiyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2000. At habang ang halaga ng mga nakalistang kumpanyang iyon na hindi protektado ng JW ay patuloy na bumababa, ang kanilang dami ng kalakalan ay patuloy na lumiliit hanggang sa halos lahat ng firepower ay nailipat sa nangungunang 10 Harbor Stocks na nakalistang kumpanya ayon sa halaga ng merkado. Higit sa 30% ng mga stock ng nakalistang kumpanya ay nahulog ng higit sa 10% at 60% ng mga nakalistang stock ng kumpanya ay nahulog
Samantala, wala pang 1% ng mga nakalistang stock ng kumpanya ang tumaas laban sa trend na hinimok ng JW. Halos kalahati ng buong dami ng kalakalan ng Harbor stocks ay puro dito. New York, Estados Unidos. Sa loob ng isang villa sa mayamang lugar sa labas ng bayan. Ang Half the Harbor Langdon ay dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig at huminga sa kanyang tabako. Si Kennedy, Sawyer, Kayden, at Fabian ay nakaupo sa maulap na usok. Tumaas na ulit sa opening point ang share price ng Hope Group natin, tumataas din ang Fongrop at Atticus Group at malapit na itong tumaas sa limit. Iba talaga si Jasper. Nagawa niyang mag-isang suportahan ang mga stock ng 10 pinakamalaking nakalistang kumpanya sa Harbor Stock. Matalo man si Jasper sa pagkakataong ito, nakatadhana itong mapunta sa kasaysayan. Napasulyap si Langdon sa Half the Harbor kay Kennedy matapos marinig ang sinabi niyang iyon. Sa ilalim ng mga kalahating nakalaylay na talukap ay isang hindi maipaliwanag na kislap sa kanyang mga mata. Kennedy, ang pagwawalang bahala ni Jasper sa nakalipas na puot na suportahan ang mga presyo ng stock ng aming tatlong nakalistang kumpanya sa panahong tulad nito ay nagpapakita na ang binatang ito ay higit na nakahihigit sa isang matandang umutot na tulad mo. Ang mga salita ng Half the Harbor Langdon ay nagpatigil sa ngiti sa mukha ni Kennedy. Palagi silang may kooperatiba, relasyon sa isa't isa, at ang katayuan ng lahat ay hindi bababa sa pareho sa ibabaw. Bukod dito, sinasabi ito ng Half the Harbor Langdon sa harap ng mga juniors upang masabi na ang Half the Harbor Langdon ay tapat sa kanyang mga salita. Hindi siya nagpakita ng anumang paggalang kay Kennedy. Joe, can you get your facts right? Si Jasper ang kalaban natin. Ang Half the Harbor Langdon ay sumangot ng malamig at sinabi kay Kayden, your Uncle Kennedy the First's really confused, Kayden. Go and explain to your Uncle Kennedy. Sinulyapan ni Kayden ang madilim na mukha na si Kennedy at sinabi sa napakagaan na tono, kung hindi ito gagawin ni Jasper, ang Harbor stocks ay lalampas sa 8,000 point na antas ng suporta at ang buong ekonomiya ng Harbor City ay babagsak. Kami ay magiging mga handog sa paglilibing sa isang pagbagsak ng ganoong sukat. Ang tanging matitira sa oras na iyon ay ang aming ari-arian sa Estados Unidos at pagkatapos, kami ay magiging katumbas ng mga naulilang aso. So in a sense, niligtas tayo ni Jasper. Galit na sagot ni Kennedy, so ano? Hindi dumating si Jasper para iligtas kami. Dumating siya sa i-save ang Harbor stocks. Walang pinagkaiba, novel drama. Napabuntong hininga si Kayden at sinabing, higit pa rito, ang paggamit ng kapangyarihan ni JW para iligtas ang Harbor stocks ay katumbas ng paghahanap ni Jasper sa kanyang sarili na isang walang pasasalamat na kalakalan sa isang pagkalugi na malamang. Napaka-euphemistic ng kanyang mga salita, ngunit alam ng lahat na naruroon na kung sila ang nasa posisyon ni Jasper, malaki ang posibilidad na pipiliin nilang tumayo at manood. So ano ang sinasabi niyo ngayon? Hindi itinuloy ni Kennedy ang paksa. Binigyan niya ang Half the Harbor Langdon at Sawyer, na palaging tahimik, ng malungkot na tingin at sinabing, hindi kami nandito para panoorin ang drama. Ang mungkahi ko ay sundan si Soros sa maikling Harbor stocks. Kung talagang babagsak ang Harbor stocks, ang pamahalaan ng mainland ay hindi uupo. Kung papasok tayo at maikli sa oras at ilalim na ito, kikita tayo ng malaking kita. Hindi ba kayo interesado dito? Walang sinabi ang Half the Harbor Langdon. Si Kennedy ay naiinip, ngunit hindi siya nang ahas na magalit sa Half the Harbor Langdon. Nilinggan niya si Sawyer at sinabing, Sawyer, ano sa palagay mo? Kumunat ang noo ni Sawyer at sumagot, ngunit kung gagawin natin ito, talagang magiging pambansang makasalanan tayo. Kung malantad tayo, sa palagay mo ba ay magkakaroon pa tayo ng lugar na pagtataguan sa malaking mundong ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2001. Napaka-pedantic. Pagdating naman kay Sawyer, na pinakamahina sa ibabaw, hindi gaanong magalang si Kennedy, kaya diretso lang siyang pinagalitan. Sino tayo? Mga negosyante tayo. Kung saan may benepisyo at interes sa mundo, may mga katulad natin. Hanggat may malaking interes, ano ang mga pambansang makasalanan? Palusot lang yan para sa isang talunan. Kung manalo tayo sa pagkakataong ito, mababawi ang lahat ng ating mga naunang pagkatalo at ang buong matataas na klase sa Harbor City ay shuffle.
Sa hinaharap, walang apat na pinakamayayamang pamilya sa Harbor City dahil 3 na lang ang magiging J. Langdons, ang W. Langdons, at ang Atticus family. Bakit kailangan nating manatili dito ngayon at bawal na bumalik? Bakit ang kani-kanilang pamilya sa Harbor City ay hindi makaalis sa kanilang mga bahay? Bakit walang nakikipagtulungan sa ating negosyo sa Harbor City? Hindi dahil nakagawa tayo ng isang bagay na walang konsensya at hindi rin tayo mga pambansang makasalanan, ngunit ito ay dahil tayo ay mga talunan. Basta manalo tayo, babagsak ang mga batas at may mga taong Harbor City na hahalikan ang ating asterisk S's. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng katotohanan, Sawyer? Habang nagsasalita siya, mas nasasabik si Kennedy. Bagamat kausap niya si Sawyer, ang kanyang tingin ay patuloy na lumilipat sa Half the Harbor Langdon. Alam na alam niya na ang Half the Harbor Langdon ang tunay na gumagawa ng desisyon. Ang huling desisyon ay palaging kung ano ang iginiit ng Half the Harbor Langdon. Sawyer ay partikular na nagkakasalungatan. Tumingin siya kay Kennedy, pagkatapos ay sa Half the Harbor Langdon, at biglang sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Wala akong pakialam. Hindi ako maninindigan sa bagay na ito, magagawa mo kung ano ang gusto mong gawin. Paano iyon? Hindi masaya si Kennedy. Sinabi na noon na kapag may na-encounter tayong hindi mapag-usapan, bumoto tayong 3. Paano tayo boboto kung hindi ka mag-abstain? Tama na. Nagsalita ang Half the Harbor na si Langdon. Agad na itinikom ni Kennedy ang kanyang bibig at tinitigan ng diretsyo ang Half the Harbor Langdon. Wala kaming gagawin tungkol dito. Half the Harbor na sagot ni Langdon. Naging dahilan upang mamatla si Kennedy sa takot. Joe, bakit? Hindi ka ba sang-ayon sa sinabi ko? Sinabi, ginagawa ko. Sumagot ang Half the Harbor Langdon. Kung ganoon, bakit? Bumantong hininga si Langdon sa Half the Harbor. Ang buntong hininga na ito ay naputol ang tanong ni Kennedy. Nakalimutan mo ang isang bagay. May ilang beses nang nagkasundo kaming lahat na ang posibilidad na manalo si Jasper ay napakaliit at halos imposible para sa kanya na bumalik, ngunit ano ang nangyari sa huli? Ang taong sumasalungat sa kanya ay dumanas ng malaking kawalan sa bawat pagkakataon. Sa amin, mayroon kaming hindi bababa sa 2 pagkatalo laban kay Jasper, at ang mga pagkatalo ay napakalaki. Ang sitwasyong ito ay katulad din ng mga nauna. Walang nag-iisip na si Jasper ay maaaring magtagumpay. Maging ito ay mula sa kasaysayan o data analysis, si Jasper ay tiyak na matatalo, ngunit si Jasper ay tila umiral lamang upang masira ang karanasan ng lahat at kung ano ang nakasanayan na ng lahat. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, sino ang naglalakas loob na magsabi na kayang talunin ni Soros si Jasper sa pagkakataong ito? Pagkatapos ng mga salitang ito, magkaiba ang ekspresyon ni na Kennedy at Sawyer, ngunit pareho silang nanatiling mahigpit na nakatikom ang kanilang mga bibig. Gaano man sila kaoptimistiko o mayabang, hindi na nila masasabing muli ang ganoong bagay. Ilang beses na silang napatunayang mali kaya masakit. After a long time, Kennedy finally said unwillingly, "From what you just said, Jasper is already invincible and there is no way to fight against him. As long as you fight against him, talo ka, di ba? Pero paano magkakaroon ng ganoong tao at basehan sa mundo? The reason why I choose to do nothing is not just because of my personal guess about him. Ngunit para sa magandang dahilan. Ang Half the Harbor Langdon ay tumayo at dahan-daang naglakad pabalik-balik sa pag-aaral, na nagpapahiwatig na siya ay seryosong nag-iisip. Una, wala tayong nakikitang pag-asa na manalo si Jasper sa kasalukuyang sitwasyon at walang gaanong lakas ang Harbor City para protektahan ang sarili, halos lahat ay suportado ni Jasper. Gayunpaman, si Jasper mismo ay hindi rin makakatagal. Kung naiintindihan natin ito at naiintindihan din ito ni Soros, imposibleng hindi ito maintindihan ni Jasper. Ngunit bakit sumugod pa rin siya sa Harbor Stocks upang iligtas ang merkado? Si Jasper ba ay talagang isang hanggal na gamo-gamo na lilipad sa apoy? Kung siya ay isang tanga, lahat tayo dito ay may mentally challenged. Biglang sumingit si Kayden. Sinulyapan ni Langdon ang Half the Harbor sa kanyang anak, ngunit hindi ito pinabulaanan. Kapag sinisiraan mo ang iyong kalaban, madalas mong sinisiraan ang iyong sarili. Ang Half the Harbor Langdon ay nagpatuloy, huwag kalimutan,
Ang mainland ay sumusunod sa isang benchmarking plan mula sa isang napakaagang yugto. Sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, ang mga kaisipan at ideya ng mga tao sa mainland ay lubhang naapektuhan. Ito ay hindi maiwasan pagkatapos ng reforma at pagbubukas, novel drama. At ilang taon na ang nakalilipas, sinabi ng mga dakilang individual na namatay sa panahon ng reforma at pagbubukas na dapat nating hayaan ang ilang mga tao na yumaman muna at pagkatapos ay himukin ang lahat na yumaman ng sama-sama. Ayon sa aking mga obserbasyon at ilang mga channel ng balita, ang mainland ay naghahanap ng mga ganoong tao mula pa noong unang panahon, ngunit ang mga kinakailangan ay napakataas. Hindi sila maaaring magkaroon ng background sa politika at hindi rin sila maaaring magkaroon ng isang malaking background ng pamilya. Mas gusto nila ang mga ordinaryong tao, na ipinanganak at lumaki sa mga tao. Gayunpaman, paano aakyat ang isang ordinaryong tao sa ganoong kataas na antas? Ngunit sa oras na ito, lumitaw si Jasper, at lahat ng kanyang ginawa ay naaayon sa mga kinakailangan ng pamahalaang mainland para sa figurehead na ito. Kaya, sigurado ako na sinasadya ng pamahalaang mainland ang paglilinang ng Jasper mula pa noong maagang panahon. Sa partikular sa bagay na ito, si Jasper ay nasa panganib na maging handog sa paglilibing anumang oras sa krisis sa harbor stocks. Si Jasper ay hindi isang gamo-gamo sa apoy, at hindi rin siya hanggal. Sa halip, siya ay talagang matalinong tao. Nais niyang gamitin ang kanyang mga aksyon upang patunayan sa pamahalaan ng mainland na siya, si Jasper Lane, ay isang benchmark na mapagkakatiwalaan at maaaring tumayo para sa bansa sa mga kritikal na sandali. Kahit ano pa ang isipin ng gobyerno, dalawang bagay lang ang matitiyak. Ang harbor stocks ay hindi maaaring mabaygo, at si Jasper ay hindi mabibigo din. Sa panahon ng Terra Financial Crisis, naranasan at nakinabang tayo sa determinasyon ng mainland na iligtas ang harbor city, kaya walang duda ang una. At nakita rin ito ni Jasper. Ito ang aking unang punto. Para sa pangalawa, pinaghihinalaan ko na si Jasper ay may bomba sa mainland A share market. Kapag ang bombang ito ay pinasabog, ito ay sapat na upang pasabugan si Soros sa kalahating lumpo. Ang isipan ng lahat ay tumatakbo sa kwento ni Half the Harbor Langdon, at sa sandaling ito, napagtanto nila na napakababaw nilang tinitingnan ang pangyayaring ito habang ang Half the Harbor Langdon ay gumawa na ng may sensinang pagsisiyasat at sinuri ng malinaw ang buong bagay. Tay, anong klaseng bomba iyon? Subconsciously na tanong ni Kayden. Ang Half the Harbor Langdon ay tumingin sa abot tanaw sa direksyon ng Summerland, at mahinang sinabi, ang pondo ng Social Security para sa 1.2 bilyong tao sa mainland. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2002. Ang maikling pangungusap na ito ay parang isang dumadagandong na pagsabog na ng inig sa mga kaluluwa ng lahat ng naruroon. Naunawaan ng lahat kung ano ang kinakatawan ng Social Security Fund para sa populasyon na 1.2 bilyon. Ang punto ay ganap na lihitimo at legal para sa puwersang ito na makapasok sa merkado ng pananalapi. Kapag opisyal nang ginawa ng Summerland ang desisyong ito, masasabog si Soros kung hinawakan niya ang mainland A share market sa oras na ito. Hindi ito gagana. Ang pondo ng Social Security ay may kaugnayan sa pundasyon ng isang bansa. May kakayahan ba ang gobyerno na maging napakalaki? Bulong ni Kennedy. Nakatingin sa labas ng bintana ang mga mata ni Half the Harbor Langdon sa buong oras. Bahagya niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, kaya sinabi ko na ito ay isang digmaang pinansyal sa ibabaw, ngunit sa katunayan, ito ay isang digmaan sa kapalaran ng bansa, at ang bagay na ating ipinaglalaban ay hindi bababa sa 20 taon ng mga pagkakataon sa pag-unlad sa hinaharap. Ang pagiging isang bystander at hindi pagsali sa grand event na ito ay magiging pinakamalaking pagsisisi sa ating buhay. Habang siya ay nabighani sa mga salita ng kanyang ama, Half the Harbor Langdon, hindi sinasadyang nasulyapan ni Kayden ang mga pagbabago sa merkado sa screen. Sumigaw siya, may mga pagbabago sa harbor stocks. Bumababa ang sektor ng real estate. Ang Half the Harbor Langdon's Fongrop at Kennedy's Hope Group ay pawang mga pinuno sa sektor ng real estate. Kaagad nilang itinoon ang kanilang atensyon sa merkado at nakita ang malaking bilang ng mga sky-high short selling order na pumapasok sa sektor ng real estate, na nagwasak sa lahat ng nakalistang kumpanya na may kaugnayan sa real estate hanggang sa sila ay halos hindi may angat ang kanilang mga ulo.
Kasabay nito, ang stock ng Harbor Stocks. Bumagsak kaagad ang index ng 15 puntos, umabot sa 8,005 puntos, 5 puntos lang ang layo mula sa huling antas ng suporta. Katulad pa rin ito ng pagkakatulad ng Pilapil. Ngayon, masasabing nasa kapantay na ng taas ng dam ang tubig baha. Kung may magpapalakas pa ng kaunti, sisabog ang Pilapil. Sa sandaling ito, ang puso ng lahat ay nasa kanilang lalamunan. Ang pagsalakay ng puro firepower sa maikling panahon na sinamahan ng napakalaking abot langit na mga walang laman na order. Mukhang hindi ito ginawa ni Soros, sabi ni Caden na nakakunot ang noo. Tama, ang pag-atake ni Soros ay kilala sa pagiging tuso at pabago-bago, ngunit ito ay napakagaspang at krudo, kaya mukhang ito ay ginawa ng numero 2 Quantum Fund, Rogers, sabi din ni Fabian. Nagkatinginan ang Half the Harbor Langdon at silang tatlo, na nakakunot ang noo. Lungsod ng Northeast, nahaharap sa bigla ang pagbabago sa Harbor Stocks, hindi sinasadya ni Baz na pumunta kay Jasper. Huwag. Hinawakan ni Jake si Baz. Si Mr. Lane ay may mahalagang bagay na dapat asikasuhin ngayon. Huwag muna natin siyang istorbohin. Nagsimulang tumawa si Baz sa galit. Aniya, pero sinabi rin ni Mr. Lane na kung may hindi inaasahang pagbabago, ay report natin sa kanya. Kaya natin itong walang kwentang bagay. Pinandilatan ni Jake si Baz at sinabing, "You and I can still rest in shifts." Gaano na ba katagal si Mr. Lane ay nakapagpahinga ng mabuti? Napilitan siyang magpatingin sa doktor last time. Hindi mo ba nakita na puro dugo ang mga mata ni Mr. Lane ngayon? Wala na tayong magagawa pa. Pero maibsan natin ng kaunti ang pasanin ni Mr. Lane. Nag-aalangan na sinabi ni Baz, kung gayon, ano ang gagawin mo? Kung susundin ko ang trend ng pag-iisip ni Mr. Lane, ang Quantum Fund ay nagtatarget sa sektor ng real estate. Matagal ko nang isinasaalang-alang ang entry point na ito, at hindi nakakagulat na gagawin nila ito. Kumpara sa ibang mga industriya, ang pagbagsak ng industriya ng real estate ay magdadala ng pinakamaraming pagkalugi sa Harbor City. Kaya, ang kailangan nating gawin ngayon ay suportahan pa rin ang merkado, ngunit kailangan nating maayos na bawiin ang mga pondo ng suporta mula sa iba pang mga non-real estate na industriya at ilipat ang mga ito dito. Kailangan nating iligtas ang nangungunang 10 nakalistang kumpanya sa buong sektor. Nagulat si Baz at nagtanong, magkano ang pera? Napakataas na ng pressure sa amin. Kailangan nating gawin ito kahit na ito ay isang malaking halaga. Kung ang sektor ng real estate ay bumagsak, ito ay agad na makakaapekto sa buong merkado. Sa sitwasyong iyon, ang 8,000 point support point ay masisira sa isang iglap. Ang lahat ng aming mga pagsisikap at ang buong plano sa pagliligtas ay magiging isang kompletong kabiguan. Pagtingin sa determinadong si Jake, nilingan ni Baz ang kanyang ulo para tumingin sa direksyon ng opisina ni Jasper. Pagkatapos, sinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, "Fine." Sa ngayon, sa opisina ni Jasper. Nasa phone si Jasper. Kaya ang aking pangkalahatang opinyon ay ang sitwasyon ay dumating sa punto kung saan kailangan nating gumawa ng isang malaking desisyon, Mr. McNeil. Nauubusan na tayo ng oras. Ang tawag na ito ay tumagal ng mahigit 20 minuto. Matapos pakinggan ang sinabi ni Jasper, si Mr. Matagal na natahimik si McNeil. Jasper, dapat pag-isipan mong mabuti. Kapag nakagawa na ng desisyon, hindi na pwede. Nagbago, at malamang na matatalo ka. Lahat ng mayroon ka. Matapos marinig ang sinabi ni Mr. McNeil, tumawa si Jasper. Noong nagpa siya akong isave ang Harbor Stocks, inilagay ko na ang lahat ng aking chips sa mesa. Sa totoo lang, ang paggawa niyan ay napaka-inconsistent sa pag-uugali ng isang negosyante, ngunit ginawa ko pa rin. Kung kailangan ko talagang sabihin kung bakit, masasabi ko lang na nabaliw na ako. Gayunpaman, alam ng isang taong may karangalan na may mga bagay na dapat gawin at mga bagay na hindi dapat gawin. Sa karamihan, magagawa ko ang mga bagay na nagawa ko sa nakalipas na ilang taon ng walang kabuluhan. Napakasarap bumalik sa maliit na county upang magsimula ng isang restaurant at mamuhay din ng mapayapa. Natuwa din si Mr. McNeil kay Jasper, tono sa ganitong seryosong sitwasyon. Naisip mo na bang maghintay ng kaunti, mas matagal? Sa iyong talino,
Imposibleng hindi mo alam na ang Swallow Capital ay hindi tatayo at panoorin ang pagbagsak ng Harbor Stocks. Kung kinakailangan, ang Swallow Capital ay papasok sa Harbor Stocks at protektahan ito sa lahat ng mga gastos, novel drama. Bahagyang napabuntong hininga si Jasper matapos marinig iyon. Maraming tao, marahil kasama si Jake, ang mag-iisip na ang mga salita ni Jake ay may mahalagang papel sa pagpasok ni Jasper sa Harbor Stocks. Gayunpaman, masyadong mababaw si Jake sa kanyang pag-iisip sa buong oras na ito. Kung tutuusin, hindi naman siya si Jasper, kaya hindi niya kayang tingnan ang isyong ito sa pananaw ni Jasper. Ito ay tila isang tanong lamang kung protektahan ang merkado at isang tanong din kung makikinabang ang sarili o ang mga tao, ngunit sa katotohanan, si Jasper ay nasa isang mabangis na whirlpool ng mga laro sa sandaling ito. Sa larong ito, nagkaroon ng laro sa pagitan niya at ng Quantum Fund, at mayroon ding laro sa pagitan niya at ng Swallow Capital. Kung may nangyari sa Harbor Stocks sa ilalim ng normal na mga pangyayari, agad na tumugon ang Swallow Capital. Naisip agad ni Jasper na naghihintay ang Swallow Capital. Naghihintay sila upang makita ang kanyang saloobin at kung anong pagpipilian ang gagawin niya. Ayaw ni Jasper na pag-isipan ito ng sobra. Naramdaman na lang niya na bilang isang mamamayan ng Summerland, lalo na ang isang tao sa kanyang katayuan, minsan may mga bagay na talagang kailangang gawin. At ang mga bagay na ito ay madalas na hindi isinasaalang-alang para sa pansariling interes. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay hindi maaaring maging mga hayop na iniisip lamang ang tungkol sa kanilang sarili. So, hindi naman talaga exaggeration ang sinabi ni Jasper. Kung siya ay nag-take ng risk at gumawa ng paglukso, talagang babagsak siya. Napag-isipan ko na, prank ang sabi ni Jasper. Gayunpaman, may sasabihin ako na hindi mo man lang pinaniniwalaan, gusto lang ni Mr. McNeil, Jasper Lane, na magkaroon ng malinis na budi sa mundo, sa bansa, at sa mga tao. Para sa pagtanda ko, hirap man ako o nasa lahat ng kayamanan sa mundo, maipagmamalaki kong sabihin sa mga inapo ko na bayani ako noon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2003. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Bakit ako hindi? Dahil lang sa parang magarbo. Sa kabilang dulo ng telepono, sinabi ni G. McNeil sa napakatigas na tono, huwag kalimutan kung paano natalo ang ating bansa. Sa harap ng agresyon, ilan sa ating mga ninuno ang gumamit ng sarili nilang laman para harangin ang mga bala at bomba ng kalaban. Lahat iyon ay lubhang mapanganib at nakamamatay na mga sitwasyon, ngunit sa panahon ng krisis, hindi tayo kailanman kulang sa mga taong handang magbigay. Lahat para sa bansa at sambayanan. 70 o 80 taon na ang nakalilipas, napakaraming martir sa ating bansa na nagsakripisyo ng lahat at nagpapakulay ng pula sa bandila ng kanilang dugo. Sa ngayon, hindi ka panipaniwala na may ginagawa ka. Na tinitingnan ng ibang tao bilang tangga. Tumigil si Mr. McNeil, at bigla siyang tanong, Jasper, tulad ng sinabi mo dati, sa totoo lang, nakapagdesisyon na kami. Tinatanong kita ngayon, sigurado ka bang mapapaalis mo ang Western Capital sa mainland market ng isang beses kung bibigyan ka ng Social Security Fund na $600 billion summer dollars? Biglang tumayo si Jasper, pinigilan ang pagkabalisa sa kanyang puso. Tapos, nagtanong siya, ipapaubaya mo sa akin? Tama, napag-isipan na namin. Sa harap ng ganitong sitwasyon, hindi na angkop na gumamit ng dalawang magkaibang command system, kaya plano naming pansamantalang ibigay sa iyo ang absolute command. Siyempre, limited lang sa liquidation ng mainland A share market this time at 10% ang loss tolerance na pwedeng ibigay sa iyo, ibig sabihin, kung bibigyan ka ng kota na 600 billion, kapag lumagpas na sa 60 billion ang loss, kailangan mong i-withdraw agad ang Social Security Fund. Kung hindi, makakaapekto ito sa ligtas na operasyon ng buong pondo. You should be clear that once ang sosyal, masyadong malaki ang nawawalang security fund at A problema arises, walang sino man ang kayang bayaran ito. Responsibilidad. So, ito ang final plan na binigay ng mga nakatataas pagkatapos ng ilang pagpupulong at mga talakayan. Kailangan lang namin ang iyong sagot sa tanong na ito. Ngayong ang Social Security ng 1.2 bilyong tao sa Summerland ay nasa ang iyong mga kamay,
Mayroon ka bang lakas ng loob na gamitin ito? Hindi agad nakasagot si Jasper sa tanong ni Mr. McNeil. Sa kabilang banda, hindi siya minamadali ni Mr. McNeil. Alam niyang napakalaking responsibilidad ito at walang maglalakas loob na tanggapin ang gawaing ito nang hindi pinag-iisipan. Masasabi rin na ang isa ay gagawa ng isang karapat-dapat na serbisyo pagkatapos nito, nagawa ng maayos, ngunit pagkatapos nilang isaalang-alang ang nangyari noon, maaaring hindi masyadong malaki ang kontribusyong ito. Gayunpaman, kapag nagulo ito, tapos na sila. Ito ay hindi isang magandang deal sa lahat. Kaya, kahit na ito ay napakakagyat, Mr. McNeil, handang bigyan ng panahon si Jasper para makapag-isip. Jasper, kahit na itakwil mo ako ngayon, hindi ito makakaapekto. Maiintindihan ng lahat, nagawa mo na ang kailangan mo, na kung saan ay higit pa. Inaasahan ng lahat, sa ngayon, ang mga boses na nagsasalita laban sa iyo sa Swallow Capital ay mas maliit. Ang lahat ng ito ay nakamit sa pamamagitan ng iyong sariling pagsusumikap. Walang taong perpekto. Hindi mo kailangang maging mahirap sa iyong sarili. Tinatanggap ko, sinabi ni Jasper kay Mr. McNeil ang kanyang sagot ng tama. Pagkaraang matapos ni G. McNeil ang kanyang pangungusap. Walang mas magiging angkop sa trabahong ito, nobela-drama. Kaysa sa akin, ngunit mayroon akong isang kinakailangan. Ang limitasyon ng pagkawala ay dapat nasa 30%. Sa Swallow Capital, si Mr. McNeil, na may hawak ng telepono, ay naalis ang pagkakakunot ng kanyang mga kilay nang marinig niyang tinanggap ni Jasper ang gawaing ito. Gayunpaman, bago siya tuluyang makapagpahinga, muli siyang sumimangot nang marinig ang paghingi ni Jasper ng 30% loss limit. 30% ay imposible. Ito ay masyadong mataas. Hindi namin mabawi ang pagkatalo, sagot ni Mr. McNeil. Marami pa ring asset ang JW Foundation sa United States. Sinabi ni Jasper sa mahinang boses, gayunpaman, hindi maaaring bawiin ng JW Foundation ang mga ari-arian at hindi ito papayagan ng Estados Unidos. Kaya, pagkatapos ng lahat ng bagay, gagawa ako ng isang plano upang makabawi para sa pondo ng Social Security. Sinabi ni Mr. McNeil sa mahinang boses, Jasper, gumagawa ka lang ng gulo. Sa tingin mo ba ay makakabawi ka sa isang bagay na puno ng kawalan ng katiyakan dahil lang sa sinabi mong kaya mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2004. Ngunit Mr. McNeil, tanungin mo ang mga tao sa Policy Institute kung paano nila inaasahan na aalisin ko si Soros sa isang depisit lang na 60 bilyon. Kung gagamitin niya ang kanyang buong puwersa para salakayin tayo, ang maliit na halagang ito ay mawawala sa isang iglap. Maaari kong baliwalain ang aking mga interes, ngunit kailangan mo man lang akong bigyan ng sapat na bala kung gusto mo akong pumunta sa larangan ng digmaan, tama. Hanggang ngayon, buong-buo akong umaasa sa sarili ko para makalakam ng pondo. Gumamit ako ng lahat ng uri ng paraan, kasuklam-suklam man o matuwid. At least, hindi ko pinahiya ang Swallow Capital, pero sa ngayon, kung hindi makakagawa ng radikal na pagbabago ang Swallow Capital, walang paraan na ito ay gagana. Ako ay isang tao, hindi isang Diyos. Si Soros ay mayroong hindi bababa sa 200 bilyong US dollars na magagamit niya ngayon habang ang Social Security Fund ay nagbibigay lamang sa akin ng 600 bilyong summer dollars. Kumpiyansa ako na kaya kung manalo ngunit hindi ko matatanggap ang 10% na limitasyon ng pagkawala. Hanapin kung sino man ang makakagawa nito, para hindi ko ito gawing biro. Dahil sobrang emotional niya, tumaas ang boses ni Jasper. Pagkatapos niyang sumigaw, sa huli ay napagtanto niya kung sino ang kasama niya sa telepono. Paumanhin, Mr. McNeil, ako ay maliit. Emosyonal, sabi ni Jasper. Okay lang, naiintindihan ko. Kinusat ni Mr. McNeil ang kanyang mga kilay at sinabing, huwag mo nang ibaba ang tawag. Pagkatapos magsalita, nang hindi hinintay na tumugon si Jasper, inilipat ni Mr. McNeil ang tawag sa napaka-espesyal na linya. Sa gilid ni Jasper, humigit kumulang 10 minuto siyang naghintay bago may narinig na boses mula sa kabilang dulo ng telepono. Mr. Lane, hello. Sa pakikinig sa boses sa kabilang dulo ng telepono, nakita ni Jasper na pamilyar ito.
Para bang araw-araw niya itong naririnig, ngunit hindi niya lang matandaan na nagmamay-ari ang boses. Kaya naman, hindi sinasadyang nagtanong si Jasper, "Hello, pwede ko bang tanungin kung sino ka?" Ang mga maaaring gumawa kay Mr. McNeil na ilipat ang tawag ay magkakaroon lamang ng mas mataas na katayuan kaysa sa kanya. Gayunpaman, labis na naguguluhan si Jasper. Si Mr. McNeil ang may pinakamataas na posisyon sa mga tao sa sistema kung saan nakausap ni Jasper. Bakit parang pamilyar ang boses ng matandang ito? Bago pa maintindihan ni Jasper ang nangyayari, narinig niyang sinabi ng matanda sa kabilang dulo ng telepono si Jasper ang pangalan niya. Nagbuzz ang utak ni Jasper at napatayo siya ng hindi malay. Pagkatapos, magalang niyang sinabi, "Hello, sir. Ako si Jasper Lane at buong kabab ang loob kong binabati ka. Ano ang pakiramdam mo?" "Great. Nakakamangha ang pakiramdam ko." Maliwanag at malinaw ang boses ng matanda. Hindi naman siya kinakabahan dahil sa sitwasyon ngayon. "Alam ko ang tungkol sa pakikipag-usap mo kay Mr. McNeil ngayon. Hindi masama, mayroon kang kakayahan at kagustuhang magtagumpay. Higit sa lahat, ikaw ay may pananagutan. Ang mga normal na tao ay hindi maglalakas loob na pangasiwaan ang ito." Nakaramdam ng awkward si Jasper. "Masyadong mataas ang pagsasalita mo tungkol sa akin, Ginoo. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Kahit na wala ako sa tabi, may iba pang magboluntaryo." "Oo, maganda ito. Sige, may itatanong ako sa iyo." Natense ang katawan ni Jasper at sumagot, "Sige po. Nakikinig ako." "Bibigyan kita ng 40% loss limit, ngunit ang saligan ay ang Social Security Fund ay maaari lamang manatili sa A-share market. Sa kasalukuyang sitwasyon, pagkatapos isaalang-alang ang mga komprehensibong kadahilanan, ang pondong ito ay hindi dapat dumaloy sa Harbor Stocks, ngunit umaasa ako na maaari mong tapusin ito sa pinakamaikling panahon maging ito ay ang A-share market o Harbor Stocks. Maaari kong payagan ang mga pagkalugi, ngunit hindi mo ito magagawa." "Oo, sir." Matigas na sagot ni Jasper. "Kung bibigyan mo ako ng 40% na limitasyon sa pagkawala, sigurado ako na ang Quantum Fund ay makakaranas muli ng isang mapaminsalang pagkatalo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2005. "Haha, okay, pumayag ka na, military order ito, kaya kapag hindi mo magawa, papatayin ka." Seryosong sagot ni Jasper, pero tawa ng tawa ang matandang nasa kabilang dulo ng telepono. Sa malumanay niyang tono, parang nakikipagbiruan siya sa isang junior. Ang ganitong uri ng pagpapahinga at pagiging masayahin ay naibsan ang pressure at bigat sa puso ni Jasper sa isang tiyak na lawak. Ngumiti siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, kahit sa ngayon, ako ay isang tao sa aking mga salita at hindi ako sumisira sa anumang mga pangako." "Okay, dito na nagtatapos ang usapan natin, M.R. Makikipag-ugnayan sa iyo si McNeil mamaya. Good luck, bata." Tayo ay tumatanda at ang kinabukasan ng bansang ito ay nakasalalay sa nakababatang henerasyon upang lumaki at kunin ang pasanin. Same time na sumagot si Jasper, "Dapat mapanatili mo rin ang mabuting kalusugan. Ang mga gawain sa estado ay walang katapusan. Kung malusog ang mga nakatatanda at pinunong tulad mo, ito ang magiging pinakamalaking kayamanan at suporta para sa amin na mga junior." Pagkababa ng telepono, muling itinaas ng matanda ang telepono sa maluwag at solemn na opisina. "Ako ito." Sa kabilang dulo ng telepono, magalang na sinabi ni Mr. McNeil, "Nakikinig ako. Ibigay ang pondo ng Social Security sa kanya at itakda ang limitasyon ng pagkawala sa 40%. Gawin mo na ngayon," sabi ng matanda. Natigilan sandali si Mr. McNeil bago bumagyo sa kanyang puso. Ang pagbibigay ng National Social Security Fund sa isang negosyante at pagbibigay sa kanya ng 40% loss limit ay halos katumbas ng pagkumpirma na ang halaga ni Jasper ay mas mahalaga sa swallow capital kaysa sa 40% pondo ng Social Security. Anong uri ng karangalan ito? At anong uri ng panganib ang magkakaroon? Sa sandaling ito, si Mr. McNeil, na nakakita ng lahat ng uri ng malalaking kaguluhan, ay medyo naiinggit kay Jasper kahit na siya ay nagtatrabaho sa sistema sa halos buong buhay niya. Walang sino man ang nakaranas ng ganitong uri ng karangalan mula nang itatag ang bansa. Nauna si Jasper.
Gayunpaman, bilang direktang namamahala sa negosyong ito, sinabi pa rin ni Mr. McNeil, hindi ba ito masyadong mapanganib? Kapag naabot na talaga natin, ang limitasyon ng pagkawala, natatakot akong magdulot ito ng napakasamang reaksyon. Ang karanasan, mga aral, at mga tagumpay sa nakalipas na 10 taon ng reforma at pagbubukas ay nagsasabi sa atin na hindi tayo dapat matakot sa mga bagay na walang kabuluhan kapag ginagawa natin ang isang gawain. Ang aming karera ay likas na mahirap at mapanganib, at umaasa kami sa hindi mabilang na mga tao upang lampasan ito ng paunti-unti. Bakit tayo dapat matakot sa pagkawala? Kung tayo ay natatakot sa pagkawala sa lahat ng ating ginagawa, kung gayon wala tayong magagawa, novel drama. Nang kausap ng matanda si Mr. McNeil, mas seryoso siya kaysa noong kausap niya si Jasper. Tinuruan niya ng leksyon si Mr. McNeil sa sandaling binuksan niya kanyang bibig. Oo, tama ka. Ang aking paningin ay hindi sapat na malawak, mabilis na sabi ni Mr. McNeil. Nagkaroon ng resolusyon sa usaping ito. Pagkatapos ng isang pagpupulong at may mga tumutol nga, ngunit maganda ang simula ng lahat at bumoto ako pabor. Ngayong nabuo na ang isang sama-samang resolusyon, wala nang ibang masasabi. Ang dahilan kung bakit hindi ito isinapubliko kanina at inilihim pa sa iyo ay dahil ito ay depende sa kung ano ang gagawin ni Jasper. Kung hindi siya maglakas loob na gawin ito, pagkatapos ay titigil ang lahat. Kung siya ay maglakas loob na gawin ito, pagkatapos ay maglalakas loob tayong hayaan siyang alagaan ito. Kung ang isang batang wala pang 30 taong gulang ay hindi matatakot, bakit tayo matatakot na mga matandang umutot? Ang langit ay hindi mahuhulog. Naiintindihan ko. Nang matapos ang tawag, agad na nag-ayos si Mr. McNeil ng personal. Sa pinakamaikling posibleng panahon, si Jasper ay may utos ng 600 bilyon sa mga pondo ng Social Security. Hindi malinaw si Jasper tungkol sa kabuuang halaga ng mga pondo ng Social Security. Ang impormasyon na maaaring matagpuan sa publiko o sa internet ay maaaring mabago. Pagkatapos ng lahat, ito ay nauugnay sa pundasyon ng katatagan ng lipunan ng bansa, kaya maliban kung kinakailangan o maliban kung sila ay isang taong may pangunahing responsibilidad, hindi nila malalaman ang eksaktong bilang. Kaya, naisip ni Jasper na maaaring hindi 600 bilyon ang kabuuang halaga sa ilalim ng Social Security Fund. Gayunpaman, ayon sa pagpapatupad ng patakaran sa Social Security hanggang sa kasalukuyan at ang katotohanan na sila ay noong 2001, ang oras at batayan ng pagbabayad ng pambansang seguridad sa lipunan ay napakababa pa rin. Dahil dito, alam ni Jasper na ang 600 bilyong summer dollars ay ang maximum na magagamit ng Social Security Fund. Ipinakita nito ang determinasyon ng Swallow Capital. Nakaramdam din ng matinding pressure si Jasper nang makuha niya ang utos nito. Sa totoo lang, mayroong populasyon na 1.2 bilyon sa bansang ito at maraming pera sa pagre-retiro ng mga tao ang nasa kanyang mga kamay. Kung may nangyari, siya ay magiging makasalanan sa lahat ng panahon. Hindi alam kung nagkataon lang ito o hindi, ngunit nang mamuno si Jasper sa Social Security Fund, nagkataong kumilos si Soros sa domestic A-share market. Inilipat ng JW ang lahat ng pondo na maaaring ilipat sa harbor stocks, na naging sanhi ng pagiging mahina ng domestic A-share market. Bagamat naruroon pa rin ang kapital sa pamilihan, ito ay masyadong nakakalat upang bumuo ng isang nagkakaisa at mabisang utos. Sa makatuwid, kahit na ang kabuuan ng kapital na ito ay malaki, gagawin nila kaagad. Gumuho kapag sinalubong ng totoong sakuna. Sa pagkakataong ito, halatang gusto ni Soros na ganap na i-crash ang domestic market, kaya gumamit siya ng napakalaki at pinalaking paraan sa simula pa lang. Naabot ng libu-libong pagbabahagi ang limitasyon pababa. Ang domestic stock market ay kabaligtaran ng foreign stocks at harbor stocks. Ang pagtanggi ay berde habang ang pagtaas ay pula. Nang ang libu-libong mga stock ay nahulog sa limitasyon sa parehong oras, lumikha ito ng isang kamanghamanghang tanawin. Ang buong screen ay isang madilim na berde at ang mga tao ay natakot na walang kaalam-alam. Ang mga pondo ay mabilis na tumakas, ngunit ito ay huli na. Sa ilalim ng hindi mahuhulaan na pagkakasala ni Soros, kahit na ang pinakamahusay na koponan na sumusunod sa dinamika ng harbor stocks, ay hindi alam na ang kanilang bayang kinalakan ay raid.
Dahil sa sinabi nito, kahit na mayroon, hindi sila maniniwala na si Soros ay haharapin ang isang matinding dagok sa domestic A-share market sa oras na ito. Ito ay pareho kahit para sa mga profesional na institusyon, pabayaan ang mga retail investor. Maraming tao ang nasa trabaho pa rin, at wala silang ideya tungkol sa sitwasyon ng stock market. Kaya, wala rin silang ideya na ang kanilang mga stock account ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Naabot ng libu-libong bahagi ang kanilang limitasyon pababa. Nang makuha ni Buzz ang balita, pinagmamasdan niya ang kamangha-manghang eksenang ipinakita sa malaking screen. Sa sobrang takot ay hindi na niya napigilan, kaya dumiretso siya sa opisina ni Jasper. Mr. Lane, alam ko, si Jasper, na nakakaalam kung bakit nandito si Buzz, ay lumabas ng opisina. Tumangala siya sa napakagandang eksena sa malaking electronic screen at mahinang bumantong hininga. Sa katunayan, walang sino man ang makakalaban ng direkta. Ang kapangyarihan ng kanluraning kapital sa panahong ito. Sa alaala ni Jasper, ang limitasyon ng pagbaba ng 1,000 pagbabahagi ay lumitaw lamang nang ang domestic financial market ay tumama sa pagbabago ng pag-unlad ng ekonomiya bago ang kanyang reinkarnasyon. Gayunpaman, kahit na sa oras na iyon, mayroong isang pundasyon mula sa paglago ng ekonomiya na naipon mula sa higit sa 20 taon ng reforma at pagbubukas. Kaya naman hindi ito nagdulot ng labis na pagkalugi sa pambansang ekonomiya. At ang kasalukuyang ekonomiya ng Summerland ay hindi makayanan ang pagdurusa ng 1,000 pagbabahagi na bumabagsak sa limitasyon. Ngayong nandito ka na, huwag ka nang umalis, mahinang sabi ni Jasper.